Lumingalinga ang aking manugang na babae sa sala ko, dala ang tahimik at mayabang na karapatang tanging sa isang taong nagdesisyon ng angkinin ang hindi naman kanya. Ngumiti siya ng banayad, yung ngiting parang pinraktis na, at sinabing, ang ganda ng bahay ninyo. Sa itaas kukunin ng mga magulang ko. Sa baba naman ang ate ko at mga anak niya. Tungkulin mong tanggapin kami. Tumayo ang anak kong si Andre sa tabi niya, tahimik, nakayuko ang mga mata na para bang bisita siya sa sarili kong bahay, at hindi ang anak na pinalaki ko sa ilalim ng bubong na ito. Sa isang saglit, nanahimik ang mundo. Narinig ko ang tiktak ng orasan sa likuran ko, ang bahagyang ugong ng refrigerator, ang tunog ng sarili kong tibok ng puso. Akala nila, nasukol na nila ako, isang matandang biyudo na walang mapuntahan, walang ipaglalaban para sa akin, walang magtatanggol sa mga pader, na ito na puno ng alaala ng babaeng minahal ko. Naniniwala silang yayuko ako, magsasabi ng oo, at bigla na lang maglalaho sa sarili kong buhay. Sa halip, dahan-dahan akong tumayo, hinayaang kumalampag ang mga paa ng upuan sa sahig na kahoy, at pinanood silang dalawa na mapaurong. Ngumiti ako, isang kalmado, sukat ng ngiti, yung ngiting nagpaalinlangan sa unang pagkakataon sa kumpiyansa ng aking manugang. Isang pangungusap lang ang sinabi ko, isa lang, at ang buong silid ay natahimik. Hindi nila alam na sa sandaling sinubukan nilang angkinin ang aking bahay, may nagising sila sa akin, isang bagay na mas matalim, kaysa kalungkutan at mas luma kaysa takot. Kung sasamahan ako ng mga nakikinig, makikita nila ang pagtataksil, ang pagpapahiya, ang mga sikretong hindi nila inasahan, at ang paghihiganti na mas matindi pa kaysa sa maiisip ng aking manugang. Hindi magtatapos ang kuwentong ito sa paraang iniisip nila. Ang pangalan ko ay Lolo Pablito, Pabs de Guzman. Ako ay 68 taong gulang, isang retiradong civil engineer na gumugol ng 40 taon sa pagtatayo ng mga tulay at highway sa 3 estado. Nagtayo ako ng mga bagay na inilaan upang magtagal. Semento at bakal na tatayo kahit wala na ako. Hindi ko naisip na ang pinakamahirap na bagay na itatayo ko ay isang kaso laban sa sarili kong manugang. Ang linggo na nagsimula ang lahat ay hindi karaniwang mainit para sa huling bahagi ng Oktubre. Kaaalis ko lang sa pagbisita sa puntod ni Lola Celia kung saan ginugol ko ang isang oras sa pag-aalis ng mga damo sa paligid ng kanyang lapida at pagsasabi sa kanya tungkol sa nagbabagong mga dahon na lagi niyang minamahal. 8 buwan na mula noong funeral, at kinakausap ko pa rin siya linggo-linggo na para bang sasagot siya. Ang pagmamaneho pa uwi ay karaniwang nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Ang tahimik na paglipat mula sa kalungkutan pabalik sa ritmo ng pang-araw-araw na buhay. Ngunit nang lumiko ako papasok sa aming kalye noong hapong iyon, kapayapaan ang huling bagay na naghihintay sa akin. 3 sasakyan ang nakaparada sa aking driveway. Nakilala ko ang sedan ni Andre, ngunit hindi pamilyar ang iba. Isang pilak na SUV at isang itim na luxury vehicle na tila sumisigaw ng, mayayaman kami. Mabilis na bumilis ang tibok ng puso ko habang pumapasok ako sa likuran nila. Sa bintana ng sala, nakita ko ang mga figurang gumagalaw, mga aninong nagpapalipat-lipat na para bang sila na ang may-ari ng lugar. Natagpuan ko sila sa kusina. Hindi lang si Andre at Samara, kundi ang buong pamilya niya. Si Tito Miguel na may golf tan at yabang ng country club, si Tita Karina na may matatalim na mata na sinisiyasat ang bawat ibabaw. At si Jonah, ang nakababatang kapatid ni Samara, na nagbubukas na ng mga kabinet na para bang naglilista ng inventaryo. Naglalakad sila sa loob ng aking bahay, hinahawakan ang mga gamit ni Lola Celia, pinag-uusapan ang layout na para bang mga posibleng mamimili sa isang open house. Lolo Pabs. Unang nakita ako ni Samara. Malawak at mainit ang ngiti niya, yung ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Hindi namin inasahang babalik ka agad. Halika, umupo ka. May magandang balita kami. Hindi ako umupo. Tumayo ako sa pinto ng sarili kong kusina, pinanood ang mga estranghero na umaangkin ng teritoryo na hindi naman sa kanila. Ang ganda ng bahay ninyo, Lolo Pabs, patuloy niya, malawak na nagpapahiwatig sa espasyo na pinalamutian ni Lola Celia ng 70 taon ng pag-ibig. Ang mga magulang ko ay naghahanap ng mga lugar sa malapit, ngunit bakit pa mag-aabala kung napakaraming kwarto rito? Sina Mama at Papa ang kukuha sa kwarto sa itaas, yung may magandang banyo. Si Jonah ay puwede sa guest room. Hindi ninyo nga mapapansin na nandito sila. Ang mga salita ay nakabitin sa hangin na para bang isang deklarasyon ng digmaan na nakabalot sa sutla. Tiningnan ko ang anak ko. Si Andre ay nakatayo sa likuran ng balikat ng kanyang asawa, nakakuyom, nakatuon ang mga mata sa tile na sahig. Hindi siya tumitingin sa akin. Hindi siya makatingin sa akin. Sa sandaling iyon, nakita ko ang bata na minsan ay sumusunod sa akin sa mga job site, nagtatanong ng walang katapusang tanong tungkol sa mga load-bearing wall at lalim ng pundasyon. Ang mausisang batang iyon ay naging lalaking hindi makatingin sa sariling ama, habang sinisira ng asawa niya ang lahat ng binuo namin. Lumapit si Tita Karina, ang boses niya ay umaapaw sa kunwang pag-aalala. Iniisiip lang namin kayo, Lolo Pabs.
Isang lalaki sa edad ninyo na nag-iisa sa malaking bahay na ito, hindi ito ligtas. Kami ay pamilya. Ang pamilya ay nag-aalaga sa isa't isa. Pinanood ko si Samara na makipagpalitan ng tingin sa kanyang ina, mabilis at may pagkaunawa. Mayroong isang bagay na pinraktis sa kanilang mga galaw, sa kanilang mga salita, sa paraan ng kanilang pagpuwesto sa paligid ng silid. Hindi ito bigla ang pagbisita. Ito ay isang pananakop na binalak at inayos habang kinakausap ko ang aking yumaong asawa tungkol sa mga dahon ng taglagas. At pagkatapos, naalala ko, 3 buwan bago namatay si Lola Celia, nang magsimula na ang kanser, ninakaw ang kanyang lakas, hinawakan niya ang kamay ko ng may nakakagulat na puwersa. Pabs, makinig ka sa akin. Kung ano man ang mangyari sa akin, hanapin mo ang asul na envelope sa jewelry box ko. Ipinangako mo sa akin na hindi mo ito bubuksan, maliban kung kailangan mo talaga ito. Nangako ako, nalilito at nanlulumo, iniuugnay ang kanyang pagkaapura sa gamot o sa takot na iwan akong nag-iisa. Nakalimutan ko ang tungkol sa envelope na iyon hanggang sa sandaling ito, nakatayo sa aking kusina, napapaligiran ng mga buwitre na may suot ng ngiti ng pamilya. Tiningnan ko silang isa-isa. Ang kayabangan ni Tito Miguel, ang kalkulasyon ni Tita Karina, ang karapatan ni Jonah, ang halos hindi matagong tagumpay ni Samara, at si Andre, ang anak ko, na nakatingin pa rin sa sahig. Pagkatapos, ngumiti ako. Hindi ito mainit na ngiti. Ito ay ang ngiti ng isang engineer na nakakita ng depekto sa istruktura na hindi napansin ng lahat. Ang sinabi ko pagkatapos ay nagpalamig sa ngiti ni Samara. Ngunit ang hindi ko sinabi, ang pinaplano ko na, ay tuluyang sisira sa lahat ng itinayo niya. Lumipat sila pagkatapos ng 48 oras, na parabang ang katahimikan ko ay isang imbitasyon. Wala akong sinabi noong linggong iyon, maliban sa isang pangungusap. Ito ang bahay ko at ako ang magdedesisyon kung sino ang maninirahan dito. Ngunit tumawa lang si Samara, tinapik ang braso ko, na parabang isa akong nalilitong bata na hindi nakakaintindi kung paano gumagana ang mundo. Pagsapit ng Martes ng umaga, nakahanay ang mga maleta sa pasilyo at ang pamilya de Vera ay umangkin na ng bawat espasyo na binuo namin ni Lola Celia nang magkasama. Nagsimula si Tita Karina sa kusina. Pagbaba ko, nakita ko siyang nag-empty ng mga kabinet, pinagsasama-sama ang maingat na inayos na mga pinggan ni Lola Celia sa mga tumpok na itinuturing niyang karapat-dapat o walang kuwenta. Ang mga luma na itong bagay ay kailangang umalis, anunsyo niya, hawak ang ceramic mixing bowl na bigay ng nanay ni Lola Celia bilang regalo sa kasal. Hindi niyo na siguro ginagamit ang ganito kaluma. Bago ako makasagot, ang bowl ay nasa isang basurahan kasama ang 100 iba pang mga alaalang hindi na mapapalitan. Pinanood ko siyang itapon ang 40 taon ng naipon na pag-ibig na parabang kalat lang ito sa isang yard sale, at wala akong sinabi. Ngunit naalala ko. Ang isip ng engineer ko, sinanay na idokumento ang bawat detalye ng isang proyekto, ay nagsimulang maglista ng bawat pagkakasala ng may malamig na presisyon. Si Jonah ay mas masahol pa sa sarili niyang paraan. Minana niya ang pakiramdam ng kanyang ina ng karapatan ng walang anumang pagkukunwari ng pagiging magalang. Sa edad niya, karamihan sa mga tao ay nagpapasalamat na may bumibisita pa rin, sinabi niya kay Samara, isang umaga, hindi nag-abalang hinaan ang boses, kahit na nakaupo ako sa katabing silid. Dapat nagpapasalamat siya sa atin dahil inaalagaan natin siya sa halip na tinitingnan tayo na parabang mga nanghihimasok. Nagtawanan silang magkasama at ang tunog ay umalingaunggaw sa bahay na pinuno ni Lola Celia ng init sa loob ng 35 taon. Tinrato ako ni Tito Miguel na parang isang tenant na hindi nagbabayad ng renta. Inangkin niya ang recliner ko, pinalitan ang telebisyon sa kanyang ginustong mga channel, at iniwan ang kanyang mga golf magazine na nakakalat sa coffee table kung saan nakapatong dati ang mga libro ni Lola Celia. Nang hilingin ko sa kanya na ilipat ang kanyang mga paa mula sa ottoman na ni-reupholster ni Lola Celia mismo, tiningnan niya ako ng may pagitan ng awa at paghamak. Mag-relax ka, Lolo Pabs. Pamilya na tayo ngayon. Ang iyo ay sa atin. Nagsimula akong maunawaan ang hugis ng kanilang plano. Sa ikatlong araw, umakyat ako upang kumuha ng isang sweater at huminto sa labas ng guest room nang marinig ko ang boses ni Samara sa bahagyang bukas na pinto. Siya ay nasa telepono, nagsasalita sa tahimik ngunit apurahang tono ng isang taong nagsasagawa ng negosyo na ayaw niyang marinig. Gaano kabilis natin pwedeng ilista ang ari-arian kung ang may-ari ay hindi na kayang pamahalaan ito? Sandaling huminto. Oo, naiintindihan ko na may proseso, ngunit paano kung mayroon tayong dokumentasyon, medikal na ebalwasyon, yung mga ganoon? Isa pang sandaling paghinto. Perpekto. Makikipag-ugnayan ako sa lalong madaling panahon. Nanlamig ang dugo ko. Hindi ito tungkol sa pagiging malapit ng pamilya o pag-aalaga sa isang nag-iisang biyudo. Ito ay tungkol sa pag-angkin. Dalisay at simple. Pinaplano nilang kunin ang bahay ko, ang bahay na itinayo namin ni Lola Celia, ang bahay na pinalaki namin ang aming anak, sa bahay kung saan ang bawat silid ay mayroong mga alaala na itinatapon na nila sa mga basurahan.
Narinig ko ang mga yabag sa pasilyo at dinikit ko ang sarili ko sa pader, bumibilis ang tibok ng puso ko. Ang boses ni Tita Karina ay nagmula sa master bedroom kung saan inorganisa niya ang closet ni Lola Celia nang walang pahintulot. Ito mismo ang ginawa namin sa bahay ni Lola. Naaalala mo, sinabi niya sa isang tao, malamang kay Jonah. Ang susi ay pasensya. Hayaan mo silang maging komportable. Hayaan mo silang umasa sa'yo. At pagkatapos, nagsara ang pinto, pinutol ang natitirang bahagi ng kanyang mga salita. Ngunit sapat na ang narinig ko. Tumunog ang doorbell noong hapong iyon, isang maliit na ginhawa sa anyo ni Manang Gracia mula sa katabing bahay. Nakatayo siya sa porch na may hawak na ang kanyang pilak na buhok ay maayos na nakatali, ang kanyang mga mata ay matatalim sa kabila ng kanyang 73 taon. Nanirahan si Manang Gracia sa tabi namin sa loob ng 15 taon, at malapit kay Lola Celia sa mga paraan na hindi ko lubos na naunawaan. Gumugol sila ng maraming hapon ng magkasama, umiinom ng tsaa, at nag-uusap tungkol sa mga bagay-bagay. May dinala ako sa iyo, sabi ni Manang Gracia, inabot sa akin ang pie. Apple cinnamon, recipe ng asawa mo. Agad na lumitaw si Tita Karina sa likuran ko, ang kanyang radar para sa mga bisita ay tila mahusay na nakatono. Ang ganda mo, siguro isa ka sa mga kapitbahay. Ako si Karina de Vera, ang nanay ni Samara. Nandito na kami ngayon upang tulungan si Lolo Pabs sa mahirap na panahong ito. Ang ekspresyon ni Manang Gracia ay halos hindi napansin, isang kislap ng isang bagay na hindi ko mabasa ang dumaan sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Tita Karina at tumingin ng direkta sa akin. Itinuro sa akin ng asawa mo ang resipe na ito noong mga bata pa kami, tahimik niyang sinabi. Naisip ko na baka gusto mo ng isang bagay na pamilyar. Ang pagkakasabi ay nakagulat sa akin. Noong mga bata pa kami, nagkakilala si Manang Gracia at Lola Celia bilang mga matatanda, hindi ba? Nais kong tanungin kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit isinasama na ni Tita Karina si Manang Gracia patungo sa pinto ng may agresibong pagiging magiliw. Nagpapasalamat sa kanya para sa PA habang nilinaw na hindi na kailangan ang karagdagang pagbisita. Babalik ako sa lalong madaling panahon, sabi ni Manang Gracia ng matatag, ang kanyang mga mata ay nakatagpo sa akin ng may tindi na parang isang mensahe. May mga bagay na dapat nating pag-usapan, Lolo Pabs. Mga bagay na gusto ni Lola Celia na malaman mo. Nang gabing iyon, pagkatapos na umatras ang mga De Vera sa kanilang inangking mga teritoryo, at ang bahay ay natahimik. Kinuha ko ang jewelry box ni Lola Celia mula sa closet. Nanginginig ang aking mga kamay, habang itinataas ko ang takip, itinutulak sa isang tabi ang kanyang mga perlas, at ang aming mga singsing sa kasal, hanggang sa natagpuan ng aking mga daliri ang asul na envelope na nakatago sa ilalim ng velvet lining. Ito ay mas mabigat kaysa sa inaasahan ko, makapal sa mga papel na hindi ko makita sa pamamagitan ng opake material. 8 buwan ng kalungkutan ang hindi naghanda sa akin para sa sandaling ito. Ginugol ko ang mga buwan na iyon sa pag-aaral na matulog ng mag-isa, magluto para sa isa, umiral sa isang mundo na wala na ang tawa ni Lola Celia, ang kanyang hawak o ang kanyang tahimik na karunungan. Akala ko alam ko ang lahat tungkol sa aming kasal, bawat sikreto, bawat ibinahaging pangarap, ngunit sinabi sa akin ng envelope na ito na hindi pala. Binuksan ko ito, umaasa ng mga alaala. Sa halip, nakita ko ang isang plano ng labanan at patunay na nakita ng asawa ko ang digmaang ito taon bago ito dumating. Ang unang bagay na kinuha ko mula sa envelope ay isang sulat kamay na sulat. Ang eleganteng script ni Lola Celia ay pinunan ang 3 pahina ng Ivory Stationery. Ang petsa sa itaas ay nagpahabol sa akin ng hininga. Isinulat niya ito 4 sa buwan bago siya namatay, matagal bago ang cancer diagnosis, matagal bago namin alam ng sinuman sa amin na nauubusan na siya ng oras. Hindi ito desperadong babala ng isang namamatay na babae. Ito ay maingat na paghahanda mula sa isang taong nakakita ng gulo na paparating at tumangging iwan akong walang depensa. Aking mahal na Pabs, nagsimula ang sulat at narinig ko ang boses niya sa bawat salita, kalmado at matatag tulad ng dati. Kung binabasa mo ito, nangangahulugan ito na may sumusubok na kunin ang itinayo namin. Ipinagdasal ko na hindi mo kailanman kailangang buksan ang envelope na ito. Ngunit kung binuksan mo, dumating na ang sandaling kinatatakutan ko at kailangan mong kumilos ng mabilis. Pinanood ko si Samara sa loob ng maraming taon. Nakita ko kung paano siya tumitingin sa aming bahay kapag iniisip niya na walang nagbibigay pansin. Hindi nang may pag-ibig, kundi nang may kalkulasyon. Nakita ko kung paano niya inihihiwalay si Andre mula sa amin. Kung paano niya ipinupuwesto ang sarili niya sa pagitan ng aming anak at ng kanyang pamilya. Nakita ko kung paano kanya tinatrato kapag iniisip niyang hindi ako nanonood. Ang maliliit na kalupitan na tinatakpan niya bilang biro. Ang pagwawalang bahala na binabalot niya sa maling pag-aalala. Ang mga salita ay lumabo, habang napuno ng luha ang aking mga mata. Sa loob ng lahat ng mga taon na iyon, lahat ng mga hapunan ng pamilya at pagtitipon sa holiday, nanonood at nag-aalala si Lola Celia habang nananatili akong walang kamalayan.
Dinala niya ang pasaning ito ng mag-isa, pinoprotektahan ako mula sa mga katotohanan na magdudulot ng salungatan, sinasalamin si Andre mula sa mga akusasyon na maaaring sumira sa kanyang kasal. Nananatili siyang tahimik dahil sa pag-ibig. Ngunit naghanda rin siya para sa digmaan. Nananatili akong tahimik upang protektahan ang kasal ng aming anak, patuloy ng kanyang sulat. Sinabi ko sa sarili ko na marahil ay nagkakamali ako, na marahil ay magiging asawa ni Andre si Samara na nararapat sa kanya. Ngunit hindi ko hahayaan na ang katahimikan ko ay maging bilangguan mo. Kung binabasa mo ito, ang aking pinakamasamang takot ay nakumpirma na, at kailangan mong malaman na hindi ka walang magawa. Inutusan ako ng sulat na makipag-ugnayan kay Attorney Paolo Paul Harov kaagad. Ang pangalan ay pamilyar. Siya ay naging kasamahan ni Lola Celia sa kanyang law firm, bago siya nagretiro, isang estate attorney na lagi niyang sinasabi ng may respeto. Binago ko ang aming family trust 17 buwan na ang nakalipas, isinulat niya. Nagdagdag ako ng mga protective clause na ipapaliwanag ni Paul ng detalyado, mayroon siyang mga kopya ng lahat, at alam niya kung ano ang gagawin. Magtiwala ka sa kanya ng lubusan, ngunit hindi lang iyon. Nagtipon si Lola Celia ng ebidensya, nagtayo ng isang case file tulad ng attorney na minsan siya, mayroong isang kamera sa antigo na orasan sa kusina, ipinaliwanag niya. Ininstall ko ito 3 taon na ang nakakaraan, nang una akong magsimulang maghinala sa mga intensiyon ni Samara. Ang footage ay nag-a-upload sa isang cloud account na ma-access ni Paul. Mayroon ding file sa aming safety deposit box sa First National. Mga larawan, mga dokumento, mga bagay na tinipon ko na nagpatunay na si Samara ay hindi siya na pinapanggap niya. Nanginginig na ang aking mga kamay. Inilapag ko ang sulat at pinindot ang aking mga palad, laban sa aking mga mata, sinusubukang patatagin ang sarili ko. Ang babaeng minahal ko sa loob ng 25 taon, ang babae na akala ko ay kilala ko ng mas mahusay kaysa kanino man sa mundo, ay nagsasagawa ng isang lihim na investigasyon sa ilalim ng parehong bubong, kung saan nagbahagi kami ng mga pagkain at nagdiriwang ng mga anibersaryo at tumanda ng magkasama. Nadama ko ang kalungkutan na dinala niya ito ng mag-isa, pasasalamat na naisip niyang protektahan ako, at pagkakasala na hindi ko napansin ang kanyang mga paghahanda. Ilang gabi kaya siyang nakahiga sa tabi ko, nagpaplano para sa isang hinaharap na hindi niya makikita. Naghahanda ng depensa para sa isang asawa na hindi nga alam na may banta. Kinuha ko muli ang sulat. Ang aking mga mata ay nakakita ng isang talata na nabasa ko na ng 3 beses. Susubukan kanilang ideklara na hindi na karapat-dapat. Susubukan nilang kunin ang iyong bahay. Susubukan nilang burahin ang lahat ng itinayo namin ng magkasama. Halos marinig ko ang boses ni Tita Karina mula noong umaga na iyon na pinag-uusapan ang ginawa nila sa lola ng isang tao. Nahulaan ni Lola Celia ang kanilang mga taktika ng may nakakakilabot na katumpakan. Huwag mong hayaan sila, mahal ko. Ibinigay ko sa iyo ang mga kasangkapan. Ngayon, gamitin mo. Sa ilalim ng sulat ay iba pang mga dokumento, mga legal na papel. Kailangan ko si Paul upang ipaliwanag ang mga account statement, isang listahan ng mga pangalan, at numero ng telepono. At sa pinakailalim, isang lumang larawan na nagpahinto sa akin sa paghinga. 2 kabataang babae ang ngumiti sa kamera, magkahawak kamay, nakatayo sa harap ng isang bahay na hindi ko nakilala. Ang isa ay walang pag-aalinlangan, na si Lola Celia sa kanyang edad bala. Ang kanyang buhok ay mas maitim kaysa sa nakilala ko. Ang kanyang ngiti ay maliwanag sa kabataan. Ang isa pang babae ay kamukha ni Manang Gracia. Ang parehong matatalim na mata, ang parehong determinadong pagkuyom ng kanyang panga, bagaman mga dekada mas bata kaysa sa kapitbahay na kilala ko. Binaligtad ko ang larawan. Sa likod, sa kupas na tinta na minsan ay asul, may sumulat, Magkapatid, 1978. Tinitigan ko ang 2 salitang iyon hanggang sa tumigil sila sa pagiging makatwiran. Magkapatid. Hindi kailanman binanggit ni Lola Celia na mayroon siyang kapatid na babae sa loob ng 35 taon ng kasal. Sa pamamagitan ng hindi mabilang na mga pag-uusap tungkol sa pamilya at pagkabata at nakaraan, hindi niya kailanman binanggit ang isang kapatid. Nanirahan si Manang Gracia sa tabi namin sa loob ng 15 taon, at hindi ako naghinala ng anumang koneksyon na mas malalim kaysa pagkakaibigan. Ngunit narito ang patunay sa sarili sulat kamay ni Lola Celia na nakatago sa parehong envelope sa kanyang mga plano sa labanan. Itinabi ko ang larawan, ang aking isip, labis na nalulula upang iproseso ang isa pang paghahayag. Ang mga De Vera ay nagpaplano na nakawin ang aking bahay. Ginugol ng aking asawa ang mga taon sa paghahanda ng aking depensa, at tila ang kapitbahay na nagdala sa akin ng piyay noong hapong iyon ay hindi siya na pinapanggap niya. Isang krisis sa bawat pagkakataon, ang misteryo ng kapatid ay kailangang maghintay. Binasa ko muli ang huling tagubilin ni Lola Celia. Tawagan mo si Paul kaagad sa umaga. Sabihin mo sa kanya na bukas na ang asul na envelope. Malalaman niya kung ano ang ibig sabihin. Si Lola Celia ay nakikipaglaban sa isang digmaan na hindi ko alam na umiiral.
At ayon sa kanyang sulat, ang pinaka-nakamamatay na sandata ay naghihintay sa opisina ni Paul Harov. Ang opisina ni Paul Harov ay sumakop sa sulok ng isang gusali sa downtown na nakatayo na bago pa ako isinilang. Ang brass nameplate sa pinto ay pinakintab ngunit hindi nakakabigla. Ang waiting room ay may mga leather chair na nagpapahiwatig ng lumang pera at maingat na pagpapasya. Tumawag ako kaagad noong umagang iyon, tulad ng itinagubilin ng sulat ni Lola Celia, at ang receptionist ay agad akong isinalin, Mr. De Guzman. Sabi ni Paul, ang kanyang boses ay may dalang bigat ng pag-asa. Naghihintay ako sa tawag na ito. Puwede ka bang pumasok ngayon? Personal niya akong sinalubong sa pinto, isang matatalas na mata na lalaki, sa kanyang unang bahagi ng 60s na may pilak na buhok at ang uri ng pagkamay na nagpapahiwatig ng parehong kakayahan at habag. Naalala ko siya mula sa retirement party ni Lola Celia taon na ang nakalipas, isang tahimik na presensya na nagsalita ng mahusay tungkol sa kanyang mga kontribusyon sa firm. Ngayon, naiintindihan ko kung bakit siya nagtiwala sa kanya ng mga sikreto na hindi niya ibinahagi sa akin. Personal na in-update ni Lola Celia ang kanyang will at trust document sa akin, sabi ni Paul nang nakaupo na kami sa kanyang pribadong opisina, nakasara ang pinto laban sa mundo. Pumunta siya sa akin 12 buwan bago siya pumanaw, matagal bago ang diagnosis. Nag-alala siya, Pabs. Ayaw niyang takutin ka, ngunit ayaw din niyang iwan kang mahina. Inabot niya ang kanyang desk drawer at kumuha ng isang makapal na Manila folder. Ang label nito ay nakatype sa malinis na malaking titik De Guzman Protection File. Ang folder ay hindi bababa sa 2 pulgada ang kapal, puno ng mga dokumento at larawan at kung ano ang lumitaw na mga profesional na ulat. Ikiniskis niya ito sa desk papunta sa akin. Ang lahat ng tinipon ni Lola Celia ay narito, patuloy niya. Nais niyang maunawaan mo ang buong saklaw ng hinaharap mo at ang buong saklaw ng iyong mga depensa. Binuksan ko ang folder ng may nanginginig na mga kamay. Ang unang dokumento ay isang ulat ng isang profesional na investigator na kumpleto sa isang licensed letterhead at isang numero ng kaso. Nahuli ng aking mga mata ang petsa, 6 na buwan bago namatay si Lola Celia, habang malusog pa siya, malakas pa, lihim pa rin ang nakakatakot na ito. Kumuha siya ng isang tao upang sundan si Samara, upang idokumento ang kanyang mga galaw, upang alisan ng takip ang mga katotohanan, na sisira sa aming pamilya kung kailanman sila lumabas sa liwanag. Ang ulat ay mapanira. Sa loob ng 3 buwang panahon ng pagsubaybay, idinokumento ng investigator si Samara na nakikipagkita sa isang divorce attorney sa 4 na magkahiwalay na okasyon. Nakipagkita rin siya ng 2 beses sa isang real estate appraiser minsan sa aming bahay habang kaming ni Lola Celia ay tila wala sa bayan. Ngunit ang pinaka-nakamamatay na ebidensya ay dumating sa isang serye ng mga larawan na nagpagulo sa aking tiyan. Si Samara na pumasok sa isang hotel kasama ang isang lalaki na tiyak na hindi ang anak ko. Timestamp na nagpapakita na nanatili siya ng maraming oras, ang parehong hotel ay lumilitaw ng 3 magkakaibang oras sa loob ng 3 magkakaibang linggo. Nagpaplano siyang diborsiyuhin si Andre, tahimik na sinabi ni Paul, pinanood ang mukha ko habang sinasalamin ko ang mga implikasyon. Ang konklusyon ng investigator ay malinaw. Ipinupwesto ni Samara ang sarili niya upang angkinin ang isang bahagi ng mga family asset sa pamamagitan ng diborsiyo habang sabay na nagsasagawa ng isang affair. Gusto niya ang pera ng walang kasal. Isinara ko ang folder, hindi makatingin sa anumang higit pang mga larawan ng pagtataksil ng aking manugang. Alam ba ni Andre? Hindi siya sinabi ni Lola Celia. Hindi niya sinabi sa sinuman maliban sa akin. Sumandal si Paul, seryoso ang kanyang ekspresyon. Nais niyang bigyan si Andre ng pagkakataon na makita ang katotohanan mismo. Ayaw niyang sirain ang kasal ng kanyang anak maliban kung naging ganap na kinakailangan. Ngunit inihanda niya ang lahat kung sakaling dumating ang sandaling iyon. Nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag ng legal architecture na itinayo ni Lola Celia. Ang family trust ngayon ay naglalaman ng tinatawag niyang Duress Protection Clause, isang probisyon na mag-activate kung mapapatunayan ko na ako ay pinipilit o ginagamit ng mga miyembro ng pamilya. Kapag na-activate, ililipat ng clause ang lahat ng asset sa isang protective entity na hindi kailanman mahahawakan ni Samara, anuman ang kanyang relasyon kay Andre. Ang clause ay nangangailangan ng idinokumentong ebidensya, ipinaliwanag ni Paul. Mga banta, financial manipulation, pang-aabuso sa matatanda. Anuman sa mga ito ay magiging kwalipikado. Itinayo ito ni Lola Celia na parang isang kuta, Pabs. Inasahan niya kung ano mismo ang susubukan ni Samara. Ang trabaho mo ngayon ay tipunin ang ebidensya na nag-activate ng mga proteksyon na ito. Mayroon pa. Kumuha si Paul ng isang check mula sa isang hiwalay na envelope. Ang papel ay bahagyang naninilaw sa edad. Ito ay ginawa para sa anda-5 na iginuhit sa personal na account ni Lola Celia na may petsang 3 taon na ang nakakaraan. Ang signature sa harap ay kay Lola Celia o sa halip ay isang maingat na forgery ng signature ni Lola Celia. Sa likod, may nag-endorso nito sa sulat kamay na hindi ko nakilala.
Natuklasan ito ni Lola Celia mga sa 6 na buwan pagkatapos itong i-cash, sabi ni Paul. Puwede niya itong i-report kaagad. Ang forgery ay isang seryosong krimen, at ito ay magiging sapat na upang maaresto si Samara, ngunit hindi niya ito in-report. Itinago niya ang cancelled check bilang ebidensya sa halip. Bakit? Tanong ko, bagaman alam ko na ang sagot. Dahil mahal niya si Andre. Dahil umasa siya na baka magbago si Samara, baka maging asawa na nararapat sa kanyang anak, dahil ayaw niyang maging siya ang sumira sa kasal na iyon. Lumambot ang boses ni Paul. Pinoprotektahan niya ang lahat. Ikaw, si Andre, pati na rin si Samara sa isang paraan. Binigyan niya siya ng bawat pagkakataon na maging isang mas mahusay na tao. Ngunit tiniyak din niya na kung pinili ni Samara ang kabilang daan, magkakaroon ng mga kahihinatnan. Umupo ako sa katahimikan, ang bigat ng mga paghahanda ni Lola Celia ay pinipilit ako. Ginugol niya ang mga taon sa pagtatayo ng isang kaso, pagtitipon ng ebidensya, pagkonsulta sa mga abogado, pagkuha ng mga investigator. Lahat habang ngumingiti sa mga hapunan ng pamilya, at nagpapanatili ng kapayapaan para sa kapakanan ng aming anak. Ang sakripisyo nito ay nakalulula sa akin. Ang pag-ibig sa likod nito ay nakakasira ng aking puso. Ano ang gagawin ko ngayon? Tanong ko sa wakas. Isinara ni Paul ang folder at itinulak ito patungo sa akin. Umuwi ka. Manood ka. Idokumento mo ang lahat ng ginagawa at sinasabi nila. Binanggit ni Lola Celia ang isang kamera. Sinabi niya sa akin na kukunin nito ang kailangan mo. At kapag mayroon ka ng sapat na ebidensya, dalhin mo ito sa akin, at i-activate namin ang clause na nagpoprotekta sa lahat ng binuo ninyo ni Lola Celia ng magkasama. Umalis ako sa opisina ni Paul na may folder na puno ng bala at pananampalataya ng isang yumaong asawa sa kakayahan kong gamitin ito. Ngunit ang susunod na pagtuklas ay magmumula sa pinaka hindi inaasahang pinagmulan, isang kamera na tinago ni Lola Celia sa harapan ng lahat. Ang antigo na orasan ay nakabitin sa dingding ng kusina sa loob ng 20 taon. Dinala ito ng lola ni Lola Celia mula sa Inglaterra, isang magandang piraso na may brass face at mga hand-painted na bulaklak na kumupas sa isang malambot na patina sa loob ng mga dekada. Lumakad ako sa tabi nito, 10,000 beses nang hindi ito iniisip. Ngayon, nakatayo ako sa isang step stool, bumibilis ang tibok ng puso ko habang maingat ko itong inangat mula sa kawit nito at sinuri ang likod. Ang kamera ay mas maliit kaysa sa inaasahan ko, isang modernong aparato na hindi mas malaki kaysa sa aking hinlalaki. Propesyonal na na-install sa likod ng isang huwad na panel na sumasama ng walang putol sa orihinal na woodwork. Isang maliit na lens ang sumilip sa pamamagitan ng inakala kong isang decorative flaw sa clock face. Ginawa ni Lola Celia ang isang family heirloom sa isang sistema ng pagsubaybay at walang naghinala. Dinala ko ang aking laptop sa kwarto, nilock ang pinto laban sa mga devera, na umangkin ang natitirang bahagi ng aking bahay, at ipinasok ang mga login credential na isinama ni Lola Celia sa kanyang sulat. Ang cloud storage account ay naglalaman ng halos 3 taon ng footage, inayos ayon sa petsa, ang bawat file ay kumakatawan sa mga oras ng aktibidad sa kusina na nakuha nang walang kaalaman ng sinuman. Ang aking asawa ay nanonood, nagre-record, nagtatayo ng ebidensya para sa isang labanan na alam niyang maaaring dumating. Ang maagang footage ay walang ipinapakitang kapansin-pansin. Kami ni Lola Celia ay nag-aalmusal, si Andre at Samara ay bumibisita para sa mga hapunan ng linggo, ang karaniwang ritmo ng buhay pamilya. Ngunit habang sumusulong ako sa timeline, ang tono ay lumipat. Ang mask ni Samara ay nagsimulang dumulas sa mga sandali kung kailan iniisip niyang si Lola Celia lang ang nanonood. Ang unang clip na nagpagulo sa aking tiyan ay may petsang 11 buwan na ang nakakaraan. Nakatayo si Samara sa counter habang nakaupo si Lola Celia sa mesa, halatang mas mahina mula sa maagang yugto ng kanyang sakit. Mamamatay ka lang at wala kang iiwan sa amin na kapakipakinabang, hindi ba? Ang boses ni Samara ay umaapaw sa paghamak. Ang lahat ng bahay na ito, ang lahat ng ari-arian na ito, at maiipit sa mga trust at komplikasyon. Puwede mo itong gawing madali, alam mo ba? Puwede mo lang pirmahan ang mga bagay ngayon, habang competent ka pa. Walang sinabi ni Lola Celia, ang kanyang mga kamay ay nakatiklop sa kanyang kandungan, ang kanyang mukha ay isang mask ng matiyagang pagtitiis. Nakakita ako ng isa pang clip mula sa parehong panahon. Nagtatampok ito kay Tita Karina. Siya at si Samara ay nakaupo sa mesa ng kusina habang natutulog si Lola Celia sa itaas, ang kanilang mga boses ay mababa ngunit malinaw na naririnig. Kapag wala na siya, madali lang ang matanda, sabi ni Tita Karina ng may kaswal na kalupitan. Ang mga lalaki sa edad na iyon ay bumabagsak ng walang kanilang mga asawa. Malilito siya, dependent. Lilipat tayo upang tumulong, at sa loob ng 6 na buwan, magkakaroon tayo ng power of attorney. Sa loob ng 1 taon, ang bahay. Tumango si Samara, nagsusulat sa kanyang telepono. Tinatrato ang pagkawasak ng aking buhay na parang isang plano ng proyekto. Idinokumento ko ang mga timestamp, nag-save ng mga critical na clip,
at pinilit ang sarili ko na panatilihing manood kahit na tumataas ang apdo sa aking lalamunan. Ang bawat piraso ng footage ay isa pang piraso ng ebidensya, isa pang brick sa pader na itinayo ni Lola Celia upang protektahan ako. May utang ako sa kanya na makita ang lahat ng nakita niya upang malaman kung ano ang tiniis niya sa katahimikan. Pagkatapos, natagpuan ko ang footage mula 8 buwan na ang nakakaraan, 3 linggo lang bago namatay si Lola Celia. Ang kusina ay madilim, naiilawan lamang ng ilaw sa itaas ng kalan. Nakaupo si Lola Celia ng mag-isa sa mesa, ang kanyang mukha ay payat mula sa kanser na nagnanakaw sa kanya mula sa akin, ang kanyang mga kamay ay nakabalot sa isang tasa ng tsaa na matagal nang lumamig. Sa loob ng mahabang sandali, nakatingin lang siya sa wala, ang kanyang mga mata ay namumula at malayo. Pagkatapos, nagsimula siyang umiyak, tahimik na humihikbi na sinasalamin niya sa kanyang kamay, kahit na inakala niyang walang makakarinig. Pasensya na, Pabs, bulong niya sa walang laman na silid. Pasensya na hindi ko masabi sa'yo, ngunit kailangan kitang protektahan sa sarili kong paraan. Kakaharapin mo sila at babaluktutin nila ito, at si Andre ay kailangang pumili. Hindi ko kayang pilitin ang aming anak na pumili sa pagitan ng kanyang ama at ng kanyang asawa, kaya kailangan ko itong gawin ng mag-isa. Pakiusap, patawarin mo ako, mahal ko. Pakiusap. Intindihin mo. Isinara ko ang laptop at umiyak. Sa loob ng 10 minuto, umupo ako sa gilid ng kama kung saan huling huminga si Lola Celia at umiyak ng mas mahirap kaysa sa kanyang funeral. Nagdusa siya ng mag-isa upang iligtas ako sa sakit. Pinanood niya ang aming manugang na babae na nagpaplano laban sa amin, nakinig sa mga banta at kalupitan, at hindi kailanman nagsabi ng isang salita dahil gusto niyang protektahan ang aming pamilya. Ang lakas ng loob na kinailangan nito. Ang kalungkutan na siguro'y naramdaman niya. Nang tuluyang tumigil ang luha, may nagbago sa loob ko. Ang kalungkutan ay nanatili, ngunit ito ay nagbago sa isang bagay na mas matigas, mas malamig, mas nakatuon. Binigyan ako ni Lola Celia ng mga sandata. Ngayon, gagamitin ko sila. Tinawagan ko si Paul noong gabing iyon at inilarawan kung ano ang natagpuan ko. Ginabayan niya ako sa proseso ng secure na pagpapadala ng pinakanakamamamatay na mga clip sa kanyang encrypted server. Ang kanyang boses ay nagiging mas madilim sa bawat file na ipinapadala ko. Ito ay nagtatatag ng isang malinaw na pattern ng kawalang galang sa matatanda at financial exploitation, sabi niya nang kumpleto na ang paglipat. Pinagsama sa ulat ng investigator at sa huwad na check, nagtatayo kami ng isang matibay na kaso. Panatilihing tumatakbo ang kamera. Hayaan mo silang panatilihing magsalita. Itinatayo nila ang aming kaso para sa amin. Sinunod ko ang kanyang payo. Walang ideya ang mga De Vera na sila ay pinapanood. Walang ideya na ang bawat malupit na komento at binulong na scheme ay kinukuha at inililista. Lumipat ako sa bahay na parang isang multo, compliant at tahimik, hinahayaan silang maniwala na nanalo na sila. Nakuha ng kamera ang 3 taon ng kalupitan. Ngunit ang footage na natagpuan ko kinaumagahan ay naghayag ng isang bagay na mas masahol pa, isang krimen na pwedeng magpadala kay Samara sa kulungan. Ang footage ay may petsang 4 na araw lang ang nakakaraan, nakuha habang ako ay nasa isang regular na doctor's appointment. Sinabi ko sa mga De Vera na aalis ako ng 2 oras, sapat na oras para sa pagsusuri at ang pagmamaneho sa buong bayan. Hindi ko naisip kung ano ang gagawin ni Samara sa loob ng 2 oras na iyon. Ang kitchen camera ay may bahagyang view ng pasilyo na patungo sa aking home office, at pinanood ko si Samara na sumulyap sa paligid ng walang laman na bahay bago mawala sa koridor na iyon. Lumabas siya 20 minuto mamaya na may dalang telepono, ang kanyang ekspresyon ay nasisiyahan sa paraan na nagpalamig sa aking balat. Hindi ko nakita kung ano ang nangyari sa loob ng opisina, ngunit malinaw kong narinig ang kanyang tawag sa telepono habang dumadaan siya sa kusina. Mayroon na tayong kailangan, sabi niya sa sinuman sa kabilang dulo. Ang kanyang signature ay sapat na simple upang kopyahin, ilang loop lang at isang matalim na downstroke. Puwede na nating ihanda ang letter of intent sa susunod na linggo. Kapag siya ay ideklara ng hindi nakarapat-dapat, walang magtatanong nito. Tumawa siya sa isang bagay na sinabi ng ibang tao. Huwag kang mag-alala, sa oras na mapagtanto ng sinuman kung ano ang nangyari, huli na ang lahat upang tutulan. Nanginginig ang aking mga kamay habang isinasara ko ang laptop. Signature, letter of intent, ideklara na hindi karapat-dapat. Hindi lang niya pinaplano na itulak ako sa isang tabi. Pinaplano niyang i-forge ang mga legal na dokumento na mag-aalis sa akin ng lahat ng itinayo namin ni Lola Celia ng magkasama. Pumunta ako sa aking opisina kaagad, isinara ang pinto sa likuran ko, at nilock ito sa unang pagkakataon mula nang sumalakay ang mga De Vera. Ang aking filing cabinet ay nakatayo laban sa pader, ang nilalaman nito ay tila pribado, tila secure. Binuksan ko ang drawer kung saan ko itinatago ang mahahalagang dokumento, ang titulo ng bahay, mga patakaran sa seguro, mga record ng buwis, at nagsimulang maghanap ng anumang hindi nabibilang. Natagpuan ko ito malapit sa likod, nakafile sa pagitan ng mga lumang utility contract,
na para bang palagi na itong nandyan, isang pahina, profesional na format, na may heading, Letter of Intent Regarding Property Transfer. Ang dokumento ay nagsasaad na ako, si Pablito de Guzman, ay nais na ilipat ang pagmamay-ari ng aking family home sa aking anak, si Andre de Guzman, at ang kanyang asawa, si Samara de Vera de Guzman, sa pagtukoy ng diminished mental capacity ng isang licensed physician. Ito ay may petsang 3 linggo na ang nakakaraan, at may signature ko sa ibaba. Maliban na hindi ko kailanman nakita ang dokumentong ito noon. Hindi ko kailanman pinirmahan ito. At sa petsa na nakalimbag sa itaas, nasa ospital ako para sa isang menor de edad na cardiac procedure, na sedate at sinusubaybayan, pisikal na hindi kayang pumirma ng anuman. Ang forgery ay mahusay. Kailangan kong aminin iyon. Kung sino man ang kumopya ng aking signature ay pinag-aralan ito ng maingat, kinukuha ang mga loop at angle na nagpapatangi dito, ngunit hindi ito perpekto. Ang presyon ay mali, masyadong pare-pareho, kulang sa likas na pagkakaiba-iba ng isang tunay na signature. At ang petsa ay isang nakamamatay na pagkakamali, isa na agad na matutuklasan ng anumang investigasyon. Pagkatapos, napansin ko ang pangalawang signature line sa ibaba ng pahina, sa ilalim ng heading witness. May pumirma ng pangalan ni Andre. Lumubog ang puso ko. Nakibahagi ba ang sarili kong anak sa pandaraya na ito? Nakumbinsi ba ni Samara na tulungan siyang i-forge ang mga dokumento na magnanakaw sa bahay ng kanyang ama? Tinitigan ko ang signature ni Andre, naghahanap ng mga sagot sa mga loop ng tinta, at dahan-dahan akong nagsimulang makakita ng isang bagay na mali. Ang mga titik ay nanginginig, hindi pantay, na para bang isinulat ng isang kamay na hindi lubos na matatag. Ang A ay nakasandal ng masyadong malayo sa kanan. Ang huling titik ay humihina, kulang sa kumpiyansa na stroke na nagpapakilala sa sulat kamay ng aking anak. Binalikan ko ang 3 linggo na ang nakakaraan, naghahanap sa aking alaala ng anumang hindi pangkaraniwan. Nabanggit ni Andre ang isang bagay sa pagdaan, isang magaspang na gabi ang tawag niya dito nang ipilit ni Samara na manatili sila para sa hapunan at patuloy na pinupuno ang kanyang baso ng alak hanggang sa halos hindi na siya makalakad papunta sa kotse. Inakala ko na isang gabi lang na nawala sa kanila. Ngayon, naiintindihan ko. Sinasadya niya itong nilasing, malamang na nagtulak ng pen sa kanyang kamay at ginabayan ito sa pahina habang siya ay masyadong may kapansanan upang maunawaan kung ano ang kanyang pinipirmahan. Hindi ako ipinagkanulo ng anak ko. Ginamit siya tulad ng paggamit sa akin, tulad ng paggamit kay Lola Celia. Ginawa ni Samara si Andre na isang hindi sinasadyang kasabwat sa federal na pandaraya. Kinuha ko ang larawan ng lahat, ang huwad na dokumento, ang mga signature, ang filing cabinet kung saan ito itinago. Kinuha ko ang larawan ng mga hospital discharge paper na nagpapatunay na hindi ako pwedeng pumirma ng anuman sa petsang iyon. Pagkatapos, ipinadala ko ang lahat kay Paul Harov, nanginginig pa rin ang aking mga kamay sa pinaghalong galit at pagtatanggol. Dumating ang kanyang tugon sa loob ng 1 oras. Ito ay elder fraud, Lolo Pabs. Pinagsama sa huwad na check mula 3 taon na ang nakakaraan, tinitingnan natin ang isang malinaw na pattern ng kriminal na pag-uugali. Hindi lang ito civil court ngayon, ito ay teritoryo ng federal felony. Maaari siyang humarap sa oras ng kulungan. Huminto siya at naririnig ko siyang nag-iisip sa legal strategy. Ngunit kailangan ko ng isa pang piraso. Kailangan ko ng isang bagay na direkta mula sa bibig ni Samara. Isang verbal na banta o pag-amin na pwede nating iharap sa korte. Ang nakasulat na ebidensya ay pwedeng tutulan, ngunit kung sinabi niya ang mga salita mismo sa recording, walang depensa. Pwede mo bang makuha iyon? Naisip ko ang kayabangan ni Samara, ang kanyang katiyakan na nanalo na siya ay madudulas sa huli. Ang mga taong tulad niya ay palaging ganoon. Kaya kung gawin iyon, sabi ko. Mabuti. Pindutin mo ang kanyang mga button kung kailangan mo. Hayaan mo siyang maramdaman na banta siya. Ang mga taong nag-iisip na sila ang may kontrol ay may tendensiya na magsalita ng mga bagay na hindi nila dapat sabihin kapag hinamon ang kontrol na iyon. Sumang-ayon ako at tinapos ang tawag, nagpaplano na ng susunod kong hakbang. Ang bitag ay inilalagay, baited ng may pasensya at presisyon. May ebidensya ako ng kanyang mga krimen. May mga recording ako ng kanyang kalupitan. Ngunit ang susunod na paghahayag ay magmumula sa babae sa tabi ng bahay, at babaguhin nito ang lahat ng inakala kong alam ko tungkol sa sarili kong pamilya. Dumating ang imbitasyon ni Manang Gracia kinaumagahan, personal na inihahatid, habang ang mga De Vera ay ginulo ng isang tawag sa telepono tungkol sa kanilang naantala na pagpapadala ng kasangkapan. Lumitaw siya sa likod ng pinto, ang kanyang mga mata ay may dalang parehong tindi na napansin ko noong araw na dinala niya ang P. Pumunta ka sa bahay ko para sa tsaa ngayong hapon, tahimik niyang sinabi. May mga bagay tayong kailangang pag-usapan, mga bagay na gusto ni Lola Celia na malaman mo. Dinikit niya ang isang susi sa aking kamay. Gamitin mo ang likod na gate. Hindi nila kailangang makita kung saan ka pupunta.
Umalis ako ng 3, tumawid sa garden gate na nagkokonekta sa aming mga ari-arian, isang gate na pinilit ni Lola Celia na install namin taon na ang nakakaraan. Bagaman hindi ko kailanman naunawaan kung bakit gusto niya ang ganoong madaling pag-access sa bakuran ng mga kapitbahay. Ngayon, ang maliit na detalyeng iyon, tulad ng napakaraming iba pa, ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Ang sala ni Manang Gracia ay nagpahinto sa akin. Ang mga larawan ay sumakop sa halos bawat ibabaw, sa mantel, sa mga end table, sa mga pader, at sa larawan. Pagkatapos ng larawan, nakita ko si Lola Celia. Si Lola Celia, bilang isang teenager, na may mahabang maitim na buhok. Si Lola Celia sa kanyang edad bala mapuna. Nakasuot ng graduation gown. Si Lola Celia sa kanyang araw ng kasal, nagniningning sa puting lace. Lumipat ako mula sa frame patungo sa frame. Ang aking pagkalito ay lumalaki sa bawat imahe. Bakit may napakaraming larawan ng aking asawa ang aming kapitbahay? Oras na upang malaman mo ang katotohanan, Lolo Pabs. Nakatayo si Manang Gracia sa pinto sa kusina, may hawak na tea tray sa kanyang mga kamay, pinapanood akong pag-aralan ang mga larawan. Inilapag niya ang tray at nag-gesture para umupo ako, pagkatapos ay bumaba sa upuan sa tapat ko ng may maingat na paggalaw ng isang taong may dalang mabigat na pasanin. Hindi lang si Lola Celia ang kaibigan ko, malambot niyang sinabi. Siya ang nakababata kong kapatid. Kami ay ipinanganak na Gracia at Celia Patterson bago kami nagpakasal at kumuha ng magkakaibang pangalan. Ang mga salita ay hindi makatwiran sa una. Narinig ko sila, naunawaan ang kanilang kahulugan ng paisa-isa, ngunit hindi ko kayang ipagkasundo ang mga ito sa 35 taon ng kasal sa isang babae na akala ko ay kilala ko ng lubusan. Imposible yan, narinig kong sinabi ng sarili ko. Hindi kailanman binanggit ni Lola Celia na mayroon siyang kapatid na babae, kahit minsan. Tumango si Manang Gracia, kumikislap ang sakit sa kanyang mukha. Medyo komplikado ang pamilya namin, Pabs. Ang aming mga magulang ay mahihirap na tao. At nang ako ay 19, nagpakasal ako sa isang lalaki na nangako na dadalhin ako palayo sa lahat ng ito. Ang kasal na iyon ay isang kalamidad. Siya ay malupit, controlling. Nang tuluyan akong nakatakas, pinalitan ko ang pangalan ko at pinutol ang mga ugnayan sa lahat mula sa aking lumang buhay, kasama na si Celia. Nahihiya ako. Ayaw kong mahanap ako ng sinuman mula sa nakaraan ko. Huminto siya, malayo ang kanyang mga mata sa mga alaala. Gayunpaman, nakita ako ni Celia. 15 taon na ang nakakaraan, sinubaybayan niya ako sa pamamagitan ng isang private investigator. Nagpakita siya sa aking pintuan at sinabi, 20 taon na kitang hinahanap. Pakiusap, huwag kang mawawala ulit. Kinumbinsi niya akong bilhin ang bahay sa tabi. Nais niyang makipag-ugnayan kami muli, ngunit dahan-dahan. Natatakot siyang malunod ka sa kanyang nakaraan. Natatakot na baka madama mo, na niloko ka kung nalaman mo na may tinago siyang ganoon kahalaga. Ngunit bakit itago ito? Tanong ko, nakikipaglaban pa rin na maunawaan ang paghahayag. Dahil nahihiya rin siya, malumanay na sinabi ni Manang Gracia, nahihiya na ang aming pamilya ay napakasira kaya nawala niya ang kanyang nag-iisang kapatid na babae sa loob ng napakatagal na panahon. Patuloy niyang sinasabing sasabihin niya sa iyo, patuloy na naghihintay para sa tamang sandali, at pagkatapos ay nagkasakit siya, at bigla, wala nang oras na natira para sa mga lumang sikreto. Ang mahalaga lang ay protektahan ka mula sa kung ano ang paparating. Inabot ni Manang Gracia sa ilalim ng coffee table, at kumuha ng isang makapal na binder. Ang mga pahina nito ay puno ng mga larawan, mga sulat kamay na tala, at mga nakalimbag na dokumento. Nang malaman ni Celia na mamamatay na siya, pinangako niya sa akin na babantayan ka. Sinabi niya sa akin ang lahat tungkol kay Samara, tungkol sa investigator, tungkol sa trust. Sinabi niya, kung kailanman kailangan ni Pabs ng tulong, sabihin mo sa kanya na nakikipaglaban pa rin ako para sa kanya. Binuksan niya ang binder, at nagsimulang magbaliktad ng mga pahina. Idinokumento ko ang pag-uugali ni Samara, mula noong funeral. Kinunan ko ng larawan ang mga real estate agent na bumibisita sa bahay, kapag inakala nilang walang nanonood. Nag-record ako ng mga pag-uusap sa pamamagitan ng bintana ng kusina ko. Ang estadong ito ay nagpapahintulot ng single-party consent, kaya legal ang lahat. Nagtago ako ng isang journal ng mga petsa at insidente, lahat ng nasaksihan ko. Ang ebidensya ay masusi mga larawan, na may timestamp na nagpapakita ng hindi pamilyar na mga kotse sa aking driveway, mga transcript ng mga pag-uusap kung saan pinag-usapan ni Samara ang tungkol sa pagkuha ng matanda sa daan, mga tala na nagdodokumento ng bawat kalupitan na naobserbahan ni Manang Gracia mula sa kanyang vantage point sa tabi. Hiniling sa akin ng kapatid ko na maging mga mata niya kapag hindi na siya pwedeng narito, sabi ni Manang Gracia, ang kanyang boses ay nabasag. Tinutupad ko ang pangako niya, Lolo Pabs. Bawat araw mula nang umalis siya sa amin, nanonood ako, naghihintay, nagtitipon ng kung ano ang maaaring kailanganin mo. Tiningnan ko ang babaeng ito, ang kapatid ni Lola Celia,
ang aking sister-in-law, isang estranghero na pamilya rin, at nadama ko ang isang bagay na bumukas sa aking dibdib. Nagtayo si Lola Celia ng isang network ng proteksyon sa paligid ko, layer pagkatapos ng layer, naghahanda para sa isang labanan na alam niyang hindi niya mabubuhay upang labanan. Kinumbinsi niya ang sarili niyang kapatid, nag-install ng mga kamera, kumuha ng mga investigator, binago ang mga trust, lahat habang ngumingiti sa mga hapunan ng pamilya, at hindi kailanman hinahayaan akong makita ang kanyang takot. Mas mahal kanya kaysa sa nakita kong sinuman na nagmamahal sa anuman, tahimik na sinabi ni Manang Gracia. Sinasabi niya sa akin, si Pabs ang buong puso ko. Susunugin ko ang mundo para lang panatilihin siyang ligtas. Naghanda siya para sa labanang ito sa loob ng maraming taon, Pabs. Ganoon kanya kamahal. Inabot ko sa espasyo sa pagitan namin, at hinawakan ang kamay ni Manang Gracia. Ang kamay ng kapatid ng aking asawa, magaspang sa edad, ngunit mainit sa ibinahaging layunin. Salamat, sabi ko, sa pagtupad sa pangako niya, sa pagiging nandito. Tatapusin namin ang sinimulan niya, matatag na sagot ni Manang Gracia. Magkasama, nasa panig ko ang kapatid ni Lola Celia, at ebidensya mula sa bawat direksyon. Ngunit nang magtanim ako ng binhi ng pagdududa sa isip ni Andre, hindi ko inasahan na lalago ito ng ganoon kabilis o magdadala ng ganoong kapait na prutas. Ang binhi na itinanim ko ay maliit ngunit sinasadya. Iniwan ko ang huwad na check, ang natuklasan ni Lola Celia 3 taon na ang nakakaraan, sa aking desk sa home office, bahagyang nakikita sa ilalim ng isang tumpok ng mga utility bill. Ito ay nakapuwesto ng eksakto kung saan mapapansin ito ng isang taong naghahalongkat ng mga papel, kung saan mahuhuli ng signature, at ng halaga ang kanilang mata bago sila makatingin sa malayo. Alam ko na hindi si Samara ang makakakita nito. Iniiwasan niya ang opisina ngayon, marahil ay naramdaman na ang kanyang naunang paglapastangan ay natuklasan. Ngunit paminsan-minsan ay pumapasok pa rin si Andre upang gamitin ang printer, pinapanatili pa rin ang ilang koneksyon sa espasyo kung saan siya nagawa ng homework bilang isang tineder. Nakita niya ito noong Huwebes ng hapon. Narinig ko ang kanyang mga yabag na huminto sa pasilyo, narinig ang kaluskos ng mga papel na inilipat, pagkatapos ay katahimikan. Nang lumabas siya mula sa opisina 10 minuto mamaya, ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang panga ay masikip. Naglakad siya ng direkta sa kusina, kung saan tinuturuan ni Samara, ang kanyang ina, sa tamang pag-aayos ng aking pantry. Ipinosisyon ko ang sarili ko sa sala, sapat na malapit upang marinig, ngunit hindi sapat na malapit upang maging halata. Ano ito? Ang boses ni Andre ay kontrolado, ngunit nag-aalangan. Narinig ko ang check na inilalagay sa counter. Sandaling huminto. Pagkatapos ang boses ni Samara, makinis na parang sutla. Ay, yan ba? Binigay sa akin ng nanay mo ang pera na iyon bilang regalo noon nang nahihirapan kami sa down payment sa aming unang apartment. Gusto niyang tumulong sa aming finance, ngunit ayaw niyang ipahiya ka sa pamamagitan ng pagpapamukha na charity. Hindi kailanman binanggit ni Mama. Siyempre hindi, sweetheart. Iyon ang buong punto. Gusto niyang iligtas ang iyong pagmamataas. Ang tono ni Samara ay lumipat sa banayad na pang-aalipusta. Alam mo naman kung paano siya, palaging nag-aalaga sa lahat sa likuran ng mga scene. Ang pag-uusap ay natapos doon, inilipat ni Samara ang atensyon sa mga plano sa hapunan at ang opinyon ni Tita Karina sa mga spice rack. Ngunit nakita ko ang mukha ni Andre habang dumadaan siya sa pinto ng sala, at ang nakita ko ay nagbigay sa akin ng pag-asa. Tinanggap niya ang paliwanag sa ibabaw, ngunit sa ilalim ng pagtanggap na iyon, may gumagana, ilang maliit na makina ng pagdududa na wala roon noon. Hindi siya tumingin sa akin habang dumadaan siya, ngunit bumagal ang kanyang mga hakbang na para bang may dala siyang bagong bigat na hindi niya inasahan. Nang gabing iyon, matapos na umatras ang mga devera sa kanilang inangking mga teritoryo, narinig ko ang isang mahinang katok sa pinto ng aking kwarto. Nakatayo si Andre sa pasilyo, nakasuot pa rin ng kanyang work clothes, bagaman umuwi na siya ng ilang oras. Ang kanyang mga mata ay namumula at guwang, ang kanyang shirt ay gusot na para bang kinuha niya ito mula sa sahig. Ngunit sa ilalim ng pagkapagod, nakita ko ang iba pa. Determinasyon marahil, o ang matalas na kaliwanagan na dumarating kapag ang mga komportableng kasinungalingan ay tuluyang nagkakalat. Dad, puwede ba tayong mag-usap? Ang boses niya ay halos hindi mas mataas kaysa sa isang bulong. Ngayon, mag-isa. Nagbihis ako ng mabilis at sinundan siya sa kanyang kotse. Nagmaneho kami sa katahimikan sa pamamagitan ng kulay abo na liwanag ng umaga, nakalampas sa pamilyar na mga kalye, at sa susunod na bayan kung saan walang makakakilala sa amin. Pumasok siya sa paradahan ng isang roadside diner, ang uri ng lugar na naghahatid ng malakas na kape sa mga truck driver, at walang nagtanong. Kinuha namin ang isang booth sa likod na sulok, malayo sa ilan sa mga maagang umaga na customer. Nag-order si Andre ng kape, gamit ang mga kamay na bahagyang nanginginig. Nang umalis ang waitress, inabot niya ang kanyang jacket at inilagay ang isang Manila folder sa mesa sa pagitan namin.
Ito ay makapal sa mga papel, larawan, ang naipon na bigat ng mga sikreto na tuluyang kinaladkad sa liwanag ng araw. Pinapanood ko siya, tahimik niyang sinabi. Sa loob ng nakaraang 3 linggo, mula nang makita ko ang check na iyon. Idinokumento ko ang lahat. Binuksan niya ang folder at nagsimulang ikalat ang nilalaman nito sa laminated surface. Mga larawan. Una, si Samara na pumasok sa isang hotel, kasama ang isang lalaki na hindi ko nakilala. Ang parehong lalaki ay lumilitaw sa maraming shot sa magkakaibang mga petsa at lokasyon. Mga credit card statement na naka-highlight sa dilaw na nagpapakita ng mga pagbili na hindi niya kailanman binanggit at mga biyahe sa mga lugar na sinabi niyang binisita niya ng mag-isa. Mga printout ng mga text message sa pagitan ni Samara at ng kanyang ina. Ang kanilang kaswal na kalupitan ay napanatili sa itim at puti. Tingnan mo ito, sabi ni Andre, tinuturo ang isang text exchange na may petsang 3 linggo na ang nakakaraan. Sumulat si Tita Karina, kumusta ang paglipat? Ang tugon ni Samara, mabagal. Ang matanda ay mas matigas ang ulo kaysa sa inaasahan namin, ngunit kapag natuloy ang competency petition, hindi mahalaga kung ano ang gusto niya. Makokontrol namin ang lahat. Ang sagot ni Tita Karina ay may kasamang smiling emoji at 3 salita, parang lola lang. Tinitigan ko ang mga mensahe, pinanood ang pagsasabwatan na lumabas sa kanilang sariling walang ingat na mga salita. Hindi nila naisip na babasahin ng sinuman ang mga pagpapalitan na ito, hindi kailanman nangarap na titigil si Andre sa pagtitiwala sa kanyang asawa ng sapat na katagalan upang maghanap ng ebidensya ng kanyang pagtataksil. Ngunit ang pinakamasama ay darating pa. Ang mga kamay ni Andre ay nanginginig ng mas marahas habang inabot niya ang huling item sa folder, isang larawan ng isang positibong pregnancy test, nasa plastic casing pa rin nito. Kinunan ng larawan laban sa marble ng kanilang banyo counter. Ang date stamp ay nagpakita na kinuha ito 3 araw na ang nakakaraan, ngunit ang test mismo ay may petsang 3 buwan mas maaga. Nakita ko ito na nakatago sa drawer niya, sabi ni Andre, ang kanyang boses ay nabasag, sa likod ng kanyang jewelry box, nakabalot sa isang scarf na parabang nagtatago siya ng kayamanan. Tumingin siya sa akin at nakita ko ang mapanirang katotohanan na nakasulat sa kanyang mga mata bago niya sinabi ang mga salita. Hindi ko anak ang sanggol, Dad. Hindi kami. Ilang buwan na mula nang magkasama kami ng ganoon. Ginawa ko ang timeline ng paulit-ulit. Imposible yan. Ang pag-amin ay sumira ng isang bagay sa kanya. Ang luha ay umagos sa kanyang mga pisngi, at ang kanyang mga balikat ay humihikbi sa pag-iyak na pinigilan niya sa loob ng maraming araw, marahil taon. Pinanood ko ang anak ko na gumuho sa isang diner booth, sinira ng babaeng pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. At nadama ko ang sarili kong puso na nabasag sa tabi niya. Nilalaro niya ako sa buong kasal namin, nauutal niyang sabi, ginagamit ako upang makarating sa pamilyang ito, sa bahay, sa pera, lahat ng itinayo ni Mama. Pinindot niya ang kanyang mga palad laban sa kanyang mga mata, sinusubukang pigilan ang pag-agos. Sinubukan akong bigyan ng babala ni Mama taon na ang nakalipas. Hindi siya nagsabi ng anumang explicit, ngunit sinubukan niyang ipakita sa akin ang paraan ng pagtrato ni Samara sa kanya, ang maliliit na kalupitan na inakala niyang walang nakakapansin. At hindi ako nakinig. Ipinagtanggol ko si Samara. Pinili ko siya kaysa sa sarili kong ina. Tumingin siya sa akin ng may pagdurusa na lumampas sa mga salita. Pasensya na, Dad. Sa lahat, sa pagiging bulag, sa pagiging mahina, sa pag-iwan sa iyo ng mag-isa noong kailangan mo ako. Inabot ko ang mesa at hinawakan ang kanyang kamay. Ang kamay ng aking anak, magaspang sa trabaho at nanginginig sa kalungkutan, ngunit umaabot pabalik sa akin sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Hindi kailanman tumigil sa pagmamahal sa iyo ang iyong ina, tahimik kong sinabi. Hindi sa isang sandali. Alam niyang minamanipula ka ni Samara. Nakita niya kung ano ang nangyayari, ngunit alam din niya na kung itutulak niya ng masyadong malakas, mawawala ka niya ng lubusan. Kaya, pinrotektahan ka niya sa tanging paraan na kaya niya, sa pamamagitan ng paghahanda para sa araw na sa wakas ay makikita mo ang katotohanan mismo. Ang luha ni Andre ay umagos ng malaya ngayon, ngunit may nagbago sa kanyang ekspresyon. Ang kalungkutan ay nanatili, ngunit sa tabi nito ay lumago ang isang bagay na mas matigas, mas malakas. Resolusyon. Nag-iwan siya ng ebidensya, patuloy ko. Mga nakatagong kamera, private investigator, binagong trust. Nagtayo siya ng isang kuta sa paligid ng lahat ng mayroon kami, at nagtiwala siya na sa isang araw ay tutulungan mo akong ipagtanggol ito. Pinunasan niya ang kanyang mukha sa likuran ng kanyang kamay at umayos sa kanyang upuan. Ang sirang lalaki na umupo ay nagtatayo ng sarili niya sa harap ng aking mga mata, brick sa brick, hininga sa hininga. Kung gayon, tapusin natin ang sinimulan ni Mama, sabi niya. Magkasama. Sa loob ng mahabang sandali, umupo lang kami, ama at anak. Ang mga dekada ng distansya ay bumabagsak sa espasyo sa pagitan ng tibok ng puso. Ang pader na itinayo ni Samara sa pagitan namin, maingat na itinayo sa loob ng mga taon ng manipulasyon at paghihiwalay, ay tuluyang gumuho.
Ano man ang dumating sa susunod, haharapin namin ito bilang isang pamilya. Ang anak ko ay umuwi. Magkasama, mayroon kaming sapat na ebidensya upang tapusin ang digmaang ito. Ngunit nang dumating ang sheriff sa aming pinto, kahit ako ay hindi handa para sa kung gaano kalubha guguho ang mundo ni Samara. Dumating ang Lunes ng umaga nang may presisyon ng isang mahusay na in-engineer na istruktura na tuluyang nagdadala ng nilalayon nitong load. Halos hindi ko pa natatapos ang una kong tasa ng kape nang tumunog ang doorbell. Ang tunog nito ay pumuputol sa tahimik na bahay na parang isang starting pistol. Sa bintana sa harap, nakita ko ang dalawang sheriff's deputy na nakatayo sa porch sa tabi ni Paul Harov. Ang kanyang ekspresyon ay may dalang madilim na kasiyahan ng isang general na maghahatid ng isang mapagpasyang suntok. Naabot ni Samara ang pinto bago ko pa, ang kanyang silk robe ay nagmamadaling nakatali, ang kanyang buhok ay mustasa pa mula sa pagtulog. Binuksan niya ito ng may inis na kumpiyansa ng isang taong, umaasa ng magandang balita na inihahatid sa isang hindi maginhawang oras. Marahil ay inakala niya na ang mga autoridad ay dumating upang suportahan ang kanyang competency complaint upang kaladkarin ang nalilitong matanda para sa ebalwasyon. Ang kanyang ngiti ay nabubuo na nang lumapit si Paul at inabot sa kanya ang isang kaluban ng mga opisyal na dokumento. Mrs. De Vera de Guzman, inihahatid ko sa iyo ang isang emergency protective order na pinirmahan ni Judge Harrison ng county ngayong umaga. Ang boses ni Paul ay kalmado, propesyonal, ganap na walang awa. Ikaw, at ang iyong pamilya ay inutusan na lisanin ang ari-arian na ito sa loob ng 7 araw. Bukod pa rito, ikaw ay sumasailalim sa isang restraining order na nangangailangan sa iyo na manatili ng 500 feet mula kay Mr. Pablito de Guzman habang nakabinbin ang isang hearing sa mga kaso ng pang-aabuso sa matatanda. Sa isang sandali, nakatitig lang si Samara sa mga papel sa kanyang mga kamay na parabang nakasulat sila sa isang wika na hindi niya naiintindihan. Pagkatapos, tumagos ang mga salita at pinanood ko ang kanyang maingat na itinayong realidad na nagsimulang mabasag na parang salamin na tumatama sa semento. Imposible ito, hininga niya. Nagkaroon ng pagkakamali. Sumabog ang kaguluhan sa likuran niya bago pa niya matapos. Lumitaw si Tita Karina sa pasilyo, tumingin sa mga deputy, at nagsimulang sumigaw na lahat ito ay isang hindi pagkakaunawaan, na kailangan nilang kausapin ang isang taong namamahala, na ang kanyang pamilya ay may mga koneksyon na mag-aayos nito kaagad. Itinulak ni Tito Miguel ang kanyang asawa, ang kanyang mukha ay kulay ube sa galit, nagbabanta na idemanda ang departamento ng sheriff, ang hukom, si Paul Harov, at sinuman sa loob ng abot ng kanyang galit. Si Jonah ay sumabog sa pag-iyak sa hagdan, ang kanyang telepono ay nakadikit na sa kanyang tainga habang tinawag niya ang isang tao, isang abogado marahil, o isang kaibigan na maaaring baliktarin ang agos na naghuhugas ng kanilang mga plano. Nananatiling kalmado ang mga deputy sa buong storm. Ang mas matanda, isang gray-haired na lalaki na may matiyagang pag-uugali ng isang taong nakakita ng mas masahol pa, ay nagpaliwanag na ang pagkabigo na sumunod sa order ay magreresulta sa agarang pag-aresto. Iminungkahi niya na magsimula silang mag-impake at gumawa ng mga kaayusan para sa alternatibong mga akomodasyon. Ang kanyang partner ay nagbigay kay Tita Karina ng isang kopya ng protective order at umatras upang obserbahan ang mga paglilitis ng may propesyonal na pagwawalang bahala. Lumitaw si Andre sa pinto sa kusina. Siya ay ganap na nakasuot, ang kanyang ekspresyon ay nakatatak sa bato. Lumingon si Samara sa kanya, ang kanyang mga mata ay desperado. Andre, sabihin mo sa kanila na baliw ito. Sabihin mo sa kanila na nawala na sa isip ang tatay mo. Kailangan nating labanan ito ng magkasama. Nakita ng anak ko ang kanyang titig ng walang pag-urong. Hindi, tahimik niyang sinabi. Hindi na. May kumislap sa mukha ni Samara, pagkilala marahil na ang kanyang huling alay ay nag-iwan sa kanya. Ang desperasyon ay naging galit, at bumaling siya pabalik sa akin ng may galit, na nagliliyab sa kanyang mga mata. Pagsisisihan mo ito, bulong niya. Sisirain kita sa korte. Sasabihin ko sa lahat kung anong uri ng senile, mapaghiganti na matanda ka talaga. Titiyakin kong alam ng buong bayan kung paano mo ginawang laban sa kanyang asawa ang sarili mong anak. Hindi pa tapos ito, Lolo Pabs. Simula pa lang ito. Nakita ko ang kanyang titig ng matatag, naramdaman ang kalmado na dumarating kapag ang mga taon ng matiyagang paghahanda ay tuluyang nagbunga. Samara, gusto kong maunawaan mo ang isang bagay. Bawat salita na sinabi mo sa bahay na ito sa loob ng nakaraang buwan ay naitala. Bawat banta, bawat plano, bawat kasinungalingan. Huminto ako, hinahayaan ang mga salita na lumubog. Tiniyak iyon ng asawa ko. Ang kulay ay naubos mula sa kanyang mukha nang napakabilis na inakala kong mahihimatay siya. Ang kanyang bibig ay nagbukas. Nagsara. Nagbukas muli. Sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya, si Samara de Vera de Guzman ay walang masabi. Tumingin siya sa paligid ng silid, sa antigo na orasan sa dingding ng kusina, sa smoke detector sa pasilyo, sa bawat inosenteng bagay na maaaring nagtago ng isang nanonood na mata.
at nakita ko ang pag-unawa na sumikat sa kanyang ekspresyon. Nahuli siya ng lubusan, ganap, hindi na mababawi. Ang susunod na 2 oras ay lumipas sa isang blur ng baliw na pag-iimpake at halos naglalaman ng histerya. Itinapon ng mga De Vera ang mga pag-aari sa mga maleta at basurahan, ang kanilang naunang kayabangan ay pinalitan ng desperadong kahusayan. Ang mga deputy ay nagsubaybay mula sa mga pinto, tinitiyak na walang ari-arian ang nasira at walang mga komprontasyon ang lumalaki ng lampas sa galit na mga salita. Huminto si Tita Karina ng isang beses upang titigan ako ng may purong puot, ngunit wala siyang sinabi. Kahit siya ay naunawaan na ang katahimikan na ngayon ang tanging depensa niya. Umalis kami ni Andre sa kusina, malayo sa kaguluhan. Pinuno niya ang coffee maker habang nakita ko ang mga mug na palaging ginagamit ni Lola Celia para sa mga espesyal na okasyon. Pinong China na may pininturahan na mga bulaklak na hindi nakita ang liwanag ng araw mula noong kanyang funeral. Tumayo kami sa counter ng magkasama, ama at anak, nagbabahagi ng aming unang domestic moment sa loob ng maraming taon. Ang simpleng pagkilos ng paghahanda ng kape ay parang isang ritual ng pagkuha, isang tahimik na deklarasyon na ito pa rin ang aming bahay. Sa bintana, pinanood ko ang mga moving box na tambak sa driveway. Ikinarga ng mga De Vera ang kanilang inupahang SUV sa mga labi, ng kanilang nabigong pananakop, ang kanilang mga mukha ay masikip sa pagpapahiya. Huling lumabas si Samara, may dalang designer bag, at ang punit-punit na labi ng kanyang dignidad. Tumingin siya pabalik sa bahay ng isang beses, sa akin na nakatayo sa bintana, at nakita ko ang isang pangako ng paghihiganti sa kanyang mga mata. Ngunit sa unang pagkakataon, mula nang mamatay si Lola Celia, naramdaman ko ang iba pa kaysa sa kalungkutan o takot, naramdaman ko ang pag-asa. Ang mga De Vera ay umaalis. Ngunit hindi pa tapos si Samara sa pakikipaglaban. Kumuha siya ng isang abogado at nag-file ng countersuit, isang desperadong sugal na magpupuwersa sa lahat sa bukas na korte. Eksakto kung ano ang hinihintay namin. Ang courtroom ay amoy ng pinakintab na kahoy at lumang papel, ang naipon na bigat ng hindi mabilang na mga paghatol na inihahatid sa loob ng mga pader nito. 3 linggo na ang lumipas mula noong eviction. 3 linggo kung saan nagtipon muli si Samara, kumuha ng isang mamahaling abogado mula sa lungsod at inilunsad ang kanyang counterattack. Idinemanda niya ako para sa wrongful eviction at intentional infliction of emotional distress, na inaangkin na gumawa ako ng ebidensya at minanipula ang sarili kong isip na bumababa ang pag-iisip upang sirain ang reputasyon ng isang inosenteng babae. Ito ay isang matapang na estratehiya na ipinanganak ng desperasyon at pinondohan ng anuman ang natitira sa mga mapagkukunan ng mga De Vera. Ito rin ay isang mapaminsalang pagkakamali. Ang gallery ay puno ng mga lokal na nagmamasid na dinala ng binulong na tsismis tungkol sa digmaan ng pamilya de Guzman. Nakilala ko ang mga kapitbahay, dating kasamahan ni Lola Celia, maging ang babae mula sa grocery store na laging nagtatanong tungkol sa aking kalusugan. Dumating sila upang saksihan ang tanawin, upang makita para sa kanilang sarili kung ang tahimik na biyudo mula sa Maple Street ay tunay na ang mapaghiganti na halimaw na inilarawan ng mga abogado ni Samara sa kanilang mga filing. Umupo ako sa defendant's table sa tabi ni Paul Harov, ang aking mga kamay ay nakatiklop ng kalmado. Ang aking ekspresyon ay hindi nagpapahiwatig ng anumang bagay sa pag-asa na gumagalaw sa ilalim ng aking surface. Nakaupo si Samara sa kabila ng aisle na napapalibutan ng kanyang mga magulang at isang pilak na buhok na abogado na ang hourly rate ay marahil ay lumampas sa aking buwanang pensyon. Nagsuot siya ng isang katamtamang asul na damit na malinaw na pinili upang i-project ang kawalang kasalanan. Ang kanyang makeup ay pinigilan, ang kanyang posture ay maingat na nakalibrate upang magmungkahi ng kahinaan. Hindi siya tumingin sa akin. Hindi siya tumingin sa akin, mula nang magsimula ang mga paglilitis. Binuksan ng kanyang abogado ang isang masigasig na salaysay ng debosyon ng pamilya na sinira ng senil paranoia. Ipininta niya si Samara bilang isang mapagmahal na manugang na babae na isinakripisyo ang lahat upang alagaan ang isang matandang patriarka, tanging upang ipagkanulo ng isang nalilitong matanda na minanipula ng mga puwersa sa labas. Binanggit niya ang aking edad ng paulit-ulit, nagpapahiwatig ng cognitive decline nang hindi ito sinasabi ng direkta, at iminungkahi na ang ebidensya laban sa kanyang kliyente ay gawa-gawa ng mga taong may sarili nilang mga agenda. Pagkatapos, tumayo si Paul Harov at ang temperatura sa silid ay lumipat. Ipinakita niya ang aming ebidensya ng sistematiko, ang bawat piraso ay nagtatayo sa huli, na parang ang mga komponent ng isang tulay na idinisenyo upang magdala ng imposibleng bigat. Unang dumating ang hidden camera footage, 3 taon ng mga recording na nagpapakita ng kalupitan ni Samara, ang kanyang paghamak, ang kanyang maingat na manipulasyon. Nanood ang courtroom sa katahimikan habang sinasabi niya ang masasamang salita kay Lola Celia sa panahon ng kanyang sakit, habang inilarawan ni Tita Karina ang kanilang estratehiya para sa pagkuha ng bahay. Habang tumatawa si Jonah tungkol sa pagpaparking ng mga matatandang lalaki sa mga wheelchair. Ang abogado ni Samara ay tumutol ng paulit-ulit,
Ngunit pinahintulutan ng hukom ang footage, ang kanyang ekspresyon ay nagiging mas madilim sa bawat clip. Sinundan ng mga audio recording ang mga banta mula sa housewarming party, ang mga kahilingan sa family meeting, ang kaswal na mga pag-uusap ng forged document at bribed physician. Ipinatugtog ni Paul ang sarili boses ni Samara na nagdeklara ng kanyang mga intensiyon. Ideklara ka namin na hindi na karapat-dapat. Ilalagay ka namin sa pinakamasamang nursing home na makikita namin, at pagkatapos ay ibebenta namin ang bahay na ito at lahat ng nasa loob nito. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa courtroom. Naalis sa konteksto o dahilan, nakakasira sa kanilang hubad na kalupitan. Nagpatotoo ang mga expert witness. Tungkol sa mga forged document. Isang handwriting analyst ang nagpakita ng mga pagkakaiba sa pagitan ng aking tunay na signature at ng forgery na nilikha ni Samara. Sinubaybayan ng isang forensic accountant ang laban-laban 7 laban na check na natuklasan ni Lola Celia taon na ang nakakaraan na nagpapatunay na idineposito ito sa isang account na kontrolado ni Samara nang walang pahintulot. Si Dr. Warren, ang dating physician ni Lola Celia, ay tumayo sa stand at inilarawan ang pagtatangka ni Samara na suhulan siya sa pagbibigay ng fraudulent documentation ng aking cognitive decline. Ang kanyang patotoo ay mapanira, ang kanyang pagkasuklam ay halos hindi natatakpan sa ilalim ng propesyonal na pag-uugali. Panghuli, ipinakita ni Paul ang aking Certified Competency Evaluation mula kay Dr. Michelle Torres, na nagtatatag ng higit sa anumang makatwirang pag-aalinlangan na ang aking isip ay matalas, ang aking paghatol ay maayos, at ang aking mga desisyon ay ganap na sa akin. Ang salaysay na itinayo ng abogado ni Samara, ng isang nalilitong matanda na minanipula ng malalabong puwersa, ay gumuho sa ilalim ng bigat ng idinokumentong katotohanan. Ngunit ang sandali na nagpatahimik sa courtroom ay dumating nang tawagin ni Paul ang isang hindi inaasahang saksi, kagalang-galang, tinatawagan ng depensa si Manang Gracia. Ang mga bulong ay umalpas sa gallery, habang tumayo si Manang Gracia mula sa kanyang upuan at naglakad ng matatag sa witness stand. Nagsuot siya ng isang simpleng kulay abo na damit, ang kanyang pilak na buhok ay nakatali sa likod, ang kanyang ekspresyon ay may dalang kalmado na dignidad ng isang taong naghintay ng mahabang panahon para sa sandaling ito. Lumapit si Paul sa stand ng may sukat na hakbang. Miss Patterson, mangyaring sabihin ang iyong relasyon sa yumaong Celia de Guzman. Huminga si Manang Gracia, ang kanyang mga mata ay nakita ang akin sa loob lang ng isang sandali bago siya nagsalita. Siya ang kapatid ko, ang nakababata kong kapatid. Kami ay ipinanganak na Gracia at Celia Patterson, bago kami nagpakasal at kumuha ng magkakaibang pangalan. Sumabog ang courtroom. Ang abogado ni Samara ay tumalon sa kanyang mga paa, humihingi ng mga paliwanag, tumututol sa mga batayan na tila iniimbento niya sa lugar. Nagbigay ang hukom ng kaayusan, ngunit ang pinsala ay nagawa na. Naunawaan ng bawat nagmamasid sa silid na ang proteksyon ni Lola Celia sa kanyang asawa ay lumampas pa kaysa sa inakala ng sinuman. Nagpatuloy si Manang Gracia sa kanyang patotoo sa ingay. Hiniling sa akin ni Celia na protektahan ang kanyang asawa kung anuman ang mangyari sa kanya. Idinokumento ko ang pag-uugali ni Mrs. De Vera de Guzman mula noong funeral ng kapatid ko, mga larawan, mga recording, isang journal ng mga insidente, lahat ng nasaksihan ko mula sa bahay ko sa tabi. Ipinakita niya ang kanyang ebidensya, nagpapatunay kung ano ang naitatag na ni Paul, at nagdaragdag ng mga bagong detalye na nagpinta ng isang mas nakakasira na larawan. Sa oras na bumaba siya mula sa stand, ang kaso ni Samara ay nabawasan sa mga durog na bato. Ang pasya ng hukom ay dumating ng mabilis at malubha. Itinanggi niya ang lawsuit ni Samara ng may prejudice, tinitiyak na hindi niya kailanman mai-refile ang parehong mga pag-aangkin. Natagpuan niya siyang liable para sa pang-aabuso sa matatanda, pandaraya, at forgery, nag-uutos ng restitution, at mga legal fee na nagkakahalaga ng higit sa 2.1 bilyon. Naglabas siya ng isang permanenteng restraining order na nagbabawal sa kanya mula sa anumang kontak sa akin o sa aking ari-arian. At sa kanyang huling pahayag, tinukoy niya ang ebidensya ng forgery sa district attorney para sa potensyal na kriminal na pag-uusig. Nakaupo si Samara ng walang galaw habang binabasa ang paghatol, ang kanyang mukha ay isang mask ng hindi paniniwala. Nang lumapit ang bailiff upang ihatid siya mula sa courtroom, si Tita Karina ay naglabas ng isang hikbi na umalingaw-ngaw sa matataas na kisame. Tumingin si Tito Miguel ng diretso, ang kanyang kayabangan ay tuluyang nabasag. Dinala nila ang kanilang anak palayo. At hindi na siya lumingon. Hindi sa hukom, hindi sa gallery, hindi kay Andre, na nakaupo sa panig ng kanyang ama sa courtroom na may luha na umaagos sa kanyang mukha. Dapat ay naramdaman kong nagtagumpay. Dapat ay naramdaman kong nagtagumpay. Ngunit habang umaalis ang mga nagmamasid, at ang courtroom ay nawalan ng laman, naramdaman kong kakaibang guwang. Ang labanan ay napanalunan, ngunit ang halaga ay sinukat sa mga taon ng pagdurusa na hindi ko alam, sa isang asawa na nakipaglaban ng mag-isa upang protektahan ako. Pagkatapos, hinawakan ni Paul ang aking braso at inabot sa akin ang isang pulang envelope.
May isa pang bagay, tahimik niyang sinabi. Iniwan din ito ni Lola Celia. Ang pulang envelope ay naramdaman na mas mabigat kaysa sa papel. Ito ay selyado ng Burgundy wax, isang luma na touch na napaka-Lola Celia. Palagi niyang minahal ang mga ritual ng isang naunang panahon, ang maliliit na seremonya na nagtaas ng ordinaryong mga sandali sa isang bagay na makabuluhan. Pinatakbo ko ang aking hinlalaki sa seal. Naramdaman ang impresyon ng kung ano ang maaaring isang bulaklak na pinindot sa wax, at nagtaka kung gaano katagal naghintay ang envelope na ito sa opisina ni Paul para sa eksaktong sandaling ito. Nagbigay siya sa akin ng mga tiyak na tagubilin, tahimik na sinabi ni Paul. Nasa courtroom pa rin kami, bagaman umalis na ang lahat. Ang liwanag ng hapon ay pumanaw sa matataas na bintana, naghahagis ng mahabang anino sa walang laman na mga bench. Ito ay bubuksan lamang pagkatapos na ang legal na bagay ay ganap na nalutas. Napakalinaw niya tungkol sa timing. Huminto siya, ang kanyang propesyonal na pag-uugali ay lumambot sa isang bagay na mas personal. Itinago ko ito sa aking safe sa loob ng halos 4 na taon, Lolo Pabs. Pinangako niya sa akin. 4 na taon. Inihanda ni Lola Celia ang huling mensahe na ito, habang malusog pa siya, habang ang kanser ay wala nang iba pa kaysa sa mga sel na naghihintay na ipagkanulo siya. Alam niya kahit noon na sa isang araw ay kakailanganin ko hindi lang ang proteksyon, kundi isang landas pasulong. Nanginginig ang aking mga kamay, habang sinira ko ang seal. Ang wax ay nabasag ng may malambot na tunog, na tila umalingaunggaw sa walang laman na silid, naglalabas ng mga sikreto na matagal nang gaganapin sa kadiliman. Sa loob, nakakita ako ng isa pang sulat sa eleganteng sulat kamay ni Lola Celia, at sa ilalim nito, isang maliit na bundle ng mga dokumento na magkasama sa isang kupas na ribon. Isang hanay ng mga susi ang dumulas sa aking palad, ang kanilang metal ay malamig at hindi pamilyar. Inilatag ko ang sulat at nagsimulang magbasa. At sa bawat salita, ang courtroom sa paligid ko ay natunaw hanggang sa wala nang umiral, maliban sa boses ni Lola Celia na nagsasalita ng direkta sa aking puso. Aking pinakamamahal na Pabs, isinulat niya, kung binabasa mo ito, tapos na ang labanan, at nanalo ka. Alam ko na palagi mong gagawin. Kailangan mo lang ang tamang mga kasangkapan, sa tamang sandali. Ipinagmamalaki kita. Ipinagmamalaki ko ang lalaki na palagi ka, kahit na hindi mo nakikita ang sarili mong lakas. Kailangan kong huminto. Kailangang pindutin ang aking kamay laban sa aking mga mata, at huminga sa pamamagitan ng kalungkutan na tumaas na sariwa at matalim sa kabila ng lahat. Tahimik na tumayo si Paul sa malapit, nagbibigay sa akin ng espasyo, naunawaan na ang ilang mga sandali ay nangangailangan ng saksi, ngunit hindi pang hihimasok. Ngayon, oras na upang huminto sa pakikipaglaban at magsimulang mabuhay. Gumugol ka ng masyadong mahaba sa pagtatanggol sa itinayo namin. Oras na upang bumuo ng isang bagong bagay, naalala mo ba ang pangarap namin? Ang cabin sa tabi ng lawa ng Taal kung saan sinabi namin na tatanda kami ng magkasama. Kung saan manonood kami ng paglubog ng araw mula sa porch at makinig sa mga ibon na tumatawag sa tubig. Hindi ko kailanman nakalimutan ang pangarap na iyon, Pabs. At hindi ako kailanman tumigil sa pagpaplano para dito. Bumaling ako sa mga dokumento na nakabalot sa ilalim ng sulat, ang aking mga daliri ay clumsy habang inalis ko ang ribbon. Mga record ng ari-arian, isang titulo, isang trust document na may petsang 5 taon na ang nakakaraan, nagtatatag ng pagmamay-ari ng real estate sa lawa ng Taal. Ang mismong lawa kung saan kami ni Lola Celia ay nag-honeymoon, kung saan bumalik kami para sa mga anibersaryo at ninakaw na mga katapusan ng linggo sa buong kasal namin, kung saan palagi naming sinabi na magretiro kami kapag tama na ang oras. Ang cabin ay totoo. Binili ito ni Lola Celia, nang lihim gamit ang sarili niyang pera, ng mana, na hindi niya kailanman hinawakan, pera na inakala kong nakaupo lang sa isang account para sa mga emergency. Binili niya ang aming pangarap habang malusog pa siya, habang may oras pa upang isipin ang isang hinaharap, alam sa ilang bahagi ng kanyang puso na hindi niya mabubuhay upang makita ito. Binigyan niya ako ng isang destination para sa mga taon na hindi niya maibahagi. Bumalik ako sa kanyang sulat, nagbabasa sa pamamagitan ng mga luha na umagos ng malaya ngayon. Ang cabin ay naghihintay sa iyo, mahal ko. Pinuno ko ito ng sarili ko sa panahon ng mga katapusan ng linggo, na sinabi ko sa iyo na bumibisita ako sa mga lumang kaibigan. Pasensya na sa maliit na panlilinlang, ngunit gusto kong maging perpekto ito. Mayroong isang garden plot sa likod ng kusina kung saan maaari kang magtanim ng anumang gusto mo. Mayroong isang pantalan kung saan maaari kang mangisda sa umaga. Mayroong isang porch swing na nakaharap sa kanluran, nakapuwesto ng eksakto para sa panonood ng paglubog ng araw. Naisip niya ang lahat. Kahit sa mga huling buwan na iyon nang ang kanyang katawan ay nabibigo at ang kanyang oras ay nauubusan, naghahanda siya hindi lang ng aking depensa, kundi ng aking pagpapalaya. Ibebenta mo ang bahay sa Maple Street, isinulat niya. Nagdadala ito ng masyadong maraming sakit ngayon, masyadong maraming alaala na sinasalamin ng kung ano ang nangyari sa huli. Pumunta ka sa lawa namin, Pabs.
Magtanim ng mga bagong bulaklak, gumawa ng mga bagong alaala. Hayaan mo ang tubig na hugasan ang kalungkutan at galit. At tandaan mo na nagkaroon kami ng 35 magagandang taon ng magkasama. Iyan ang mahalaga. Iyan ang nagtatagal. Ang kanyang huling mga salita ay lumabo habang binabasa ko sila, ngunit pinilit ko ang sarili ko na makita ang bawat letra, bawat kurba ng kanyang sulat kamay na alam ko, pati na rin ang sa akin. At alam mo na kung nasaan ka man, naglalakad ako sa tabi mo. Bawat paglubog ng araw, bawat umaga, bawat tahimik na sandali kapag iniisip mong nag-iisa ka, nandyan ako, mahal ko. Hindi ako kailanman umalis. Hindi ako kailanman aalis. Mahal kita magpakailanman. Ang selya mo. Sa loob ng mahabang panahon, hindi ako makapagsalita. Umupo ako sa walang laman na courtroom, hawak ang mga susi sa isang hinaharap na itinayo para sa akin ng aking asawa, na uunawaan sa wakas ang buong sukat ng kanyang pag-ibig. Pinrotektahan niya ako mula sa mga predator, inarmas ako para sa labanan, ginabayan ako sa tagumpay, at pagkatapos ng matapos ang labanan, binigyan niya ako ng isang lugar upang gumaling. Ang kamay ni Paul ay sandaling nakapatong sa aking balikat. Siya ay isang pambihirang babae, malambot niyang sinabi. Tumango ako, hindi makagawa ng mga salita, hawak ang mga susi na parang mga sagradong bagay. Inihanda ni Lola Celia ang lahat, ang aking proteksyon, ang aking tagumpay, at ang aking hinaharap. Ngayon, may isang bagay na lang ang natitira. Magpaalam sa nakaraan at maglakad sa bagong buhay na itinayo niya para sa akin. 3 buwan mamaya, lumitaw ang for sale sign sa harap na damuhan ng bahay, kung saan kami ni Lola Celia ay nagtayo ng aming buhay ng magkasama. Tumayo ako sa bintana, pinapanood ang real estate agent na martilyuhin ito sa lupa. Ang bawat hampas ay nagdadala ng katotohanan na ang kabanatang ito ay tuluyang nagsasara. Ang mga pader sa paligid ko ay may hawak ng 25 taon, ng mga alaala unang hakbang, mga birthday party, tahimik na gabi, binulong na mga pag-uusap sa dilim, ngunit mayroon din silang mga anino na nalason na ngayon ng kung ano ang nangyari sa loob nila. Tama si Lola Celia, tulad ng dati. Oras na upang bitawan. Ang sign ay nagdala kay Samara pabalik ng isang huling pagkakataon. Nakita ko ang kanyang kotse na huminto sa curb noong isang kulay abo na Martes ng hapon. Pinanood siyang umupo sa likod ng gulong sa loob ng ilang minuto bago tuluyang lumabas. Mukha siyang nabawasan, mas maliit kaysa sa babae na nagwalis sa aking bahay nang may ganoong kumpiyansa na karapatan. Ang mga designer clothes ay napalitan ng isang bagay na mas simple, ang kanyang makeup ay minimal, ang kanyang posture ay walang dala ng dating kayabangan nito. Naglakad siya sa landas, dahan-dahan, huminto sa mga porch step kung saan ginagamit ni Lola Celia ang kanyang mga flower box. Sinalubong ko siya roon, nakatayo sa pinto ng isang bahay na malapit ng maging pag-aari ng mga estranghero. Pumunta ako upang humingi ng tawad, sabi niya, bagaman ang kanyang mga mata ay may hawak pa rin ng kalkulasyon na gleam na natutunan kong kilalanin, baka pwede tayong mag-ayos para sa kapakanan ni Andre. Hindi niya dapat mawala ang kanyang childhood home dahil sa mga pagkakamali na ginawa ko. Pinag-aralan ko siya sa loob ng mahabang sandali. Ang babaeng ito na sumubok na nakawin ang lahat ng minahal ko, na nagplano at nag-scam at nagsinungaling ng may ganoong pinraktis na kadalian. Marahil ay naniwala siya sa sarili niyang performance. Marahil ay nakumbinsi niya ang sarili niya na ang isa pang huling manipulasyon ay maaaring magsalba ng isang bagay mula sa wreckage. Ngunit hindi na ako ang nalilitong matanda na sinubukan niyang ilibing. Ang bahay na ito ay puso ni Lola Celia, tahimik kong sinabi. Bawat silid, bawat sulok, bawat pulgada nito ay may dalang pag-ibig niya. Hindi mo iginalang ang pag-ibig na iyon mula ng araw na lumakad ka sa pinto. Hindi mo siya iginalang habang siya ay namamatay, at sinubukan mong sirain ang iniwan niya. Umiling ako ng dahan-dahan. Walang sino man na gumamot sa kanya sa ganoong paraan ang mananatili. Hindi sa bahay, hindi sa alaala, hindi sa aking pagpapatawad. Ang kanyang mask ay dumulas sa loob lang ng isang sandali, nagbubunyag ng galit sa ilalim. Ngunit wala na siyang natitirang mga sandata, walang leverage, walang mga scheme na hindi pa gumuho sa alikabok. Paalam, Samara. Umatras ako at isinara ang pinto. Sa bintana, pinanood ko siyang tumayo ng walang galaw sa porch sa loob ng halos 1 minuto bago tuluyang lumingon at umalis. Hindi na siya lumingon. Hindi ko na siya nakita muli. Ang mga kahihinatnan ng kanyang mga pinili ay nagdulot sa mga sumusunod na buwan. Hinabol ng district attorney ang mga kasong kriminal para sa forgery, at tinanggap ni Samara ang isang plea deal 2 taon ng probation at isang permanenteng record ng felony na susundan sa kanya magpakailanman. Ang affair ay naging pampubliko sa panahon ng mga paglilitis sa diborsyo, nakakalat sa mga lokal na gossip network at sinira ang anumang reputasyon na natitira sa kanya. Maging ang sarili niyang mga magulang ay lumayo sa sandaling nalantad ang kanilang papel sa scheme. Si Tita Karina ay humarap sa sarili niyang investigasyon tungkol sa ginawa nila sa estate ng kanyang ina taon na ang nakakaraan.
Ang pattern ng exploitation ay tuluyang humahabol sa pamilya na gumawa nito ng isang tradisyon. Huli kong narinig, lumipat si Samara sa buong bansa, nagsisimula ulit sa isang lungsod, kung saan walang nakakakilala sa kanyang pangalan, dala-dala lang ang wreckage ng kanyang mga ambisyon. Nag-file si Andre para sa diborsyo isang linggo pagkatapos ng trial. Si Samara, na humaharap sa mga kasong kriminal at umaakyat na mga legal fee, ay hindi tumutol ng anuman. Hindi ang settlement, hindi ang mga term, hindi maging ang paghahayag tungkol sa pagbubuntis na hindi sa kanya. Ang kasal ay mabilis na natunaw na parang hamog sa umaga sa ilalim ng sumisikat na araw na nag-iwan sa anak ko na malaya sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Tinulungan niya akong mag-impake ng bahay, gumugol ng mahabang mga katapusan ng linggo sa pagbalot ng mga gamit ni Lola Celia sa tissue paper at pahayagan, maingat na pinapanatili ang mga artifact ng isang buhay na mahusay na nabuhay. Nagtrabaho kami ng magkatabi sa loob ng maraming araw, at sa isang lugar sa pagitan ng mga box at ng mga alaala, nagsimula kaming magsalita, tunay na magsalita. Nagbahagi siya ng mga kwento tungkol sa kanyang ina na hindi ko kailanman narinig, maliliit na sandali sa pagitan nila, mga pag-uusap na, nagkaroon sila nang wala ako. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa mga unang taon ng aming kasal. Ang mga pakikibaka at tagumpay na humubog sa kung sino kami. Ang mga sugat na kumulo ng napakatagal ay nagsimulang dahan-dahan na gumaling. Sa aming huling araw sa bahay, huminto si Andre sa walang laman na sala at tumingin sa akin nang may kawalan ng katiyakan sa kanyang mga mata. Dad, kapag naayos ka na sa cabin, ayos lang ba kung bibisita ako paminsan-minsan? Hindi ako nag-alinlangan. Bahay mo rin ito, anak. Palagi itong sa iyo. Iyan ang ibig sabihin ng pamilya. Ang cabin sa tabi ng lawa ng Taal ay lahat ng ipinangako ni Lola Celia at higit pa. Perpekto niya itong pinili, isang katamtamang istruktura na may weathered wood siding at isang wraparound porch na nakaharap sa kanluran patungo sa tubig. Ang garden plot sa likod ng kusina ay naghihintay para sa pagtatanim sa tagsibol. Ang pantalan ay umaabot sa banayad na mga alon na humahampas sa baybayin ng may mapayapang ritmo. At ang porch swing ay nakaharap sa paglubog ng araw, nakapuwesto ng eksakto tulad ng inilarawan niya. Si Tita Gracia, ngayon, ay lumipat sa isang cottage sa kalsada lang. Binisita niya ako halos gabi-gabi, nagdadala ng tsaa at kumpanya at mga kuwento tungkol sa pagkabata ni Lola Celia na pinahahalagahan ko na parang mahahalagang hiyas. Sa partikular na gabing ito, umupo kami ng magkasama, pinapanood ang araw na bumaba patungo sa mga bundok sa kabila ng lawa. Ang kalangitan ay nagliliyab ng kulay kahel at kulay rosas, ang mga kulay ay nagre-reflect sa tubig sa patuloy na nagbabagong mga pattern. Ang kotse ni Andre ay nakikita sa paikot-ikot na kalsada sa ibaba, nagdadala sa kanya para sa katapusan ng linggo, at nakikita ko ang isa pang figura sa upuan ng pasahero, marahil isang bagong simula ng kanyang sarili. Sa mesa sa pagitan namin ni Tita Gracia, nahuli ng larawan ni Lola Celia ang ginintuang liwanag. Ngumiti siya sa akin mula sa kabila ng mga taon, nagyelo sa isang sandali ng kagalakan na naaalala ko na parang kahapon. Tinaas ko ang tasa ng tsaa ko sa isang tahimik na toast. Nagawa namin, mahal ko, bulong ko. Sa wakas, nagawa namin. Ang lawa ay umaabot sa harap ko, mapayapa at walang hanggan. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang kamay ni Lola Celia sa akin muli, hindi sa kalungkutan, kundi sa pasasalamat. Binigyan niya ako ng proteksyon, tagumpay, at isang hinaharap. Ngunit ang kanyang pinakadakilang regalo ay ang pagpapaalala sa akin na ang pag-ibig ay hindi nagtatapos sa kamatayan. Naghahanap lang ito ng mga bagong paraan upang kumapit. Bawat kuwento ay nag-iiwan ng marka nito. At ang isang ito tungkol sa tahimik na lakas ng isang asawa, ang pambihirang pag-ibig ng isang asawa sa paglalakbay ng isang pamilya, sa pamamagitan ng pagtataksil patungo sa pagtubos, ay nagpapaalala sa atin na ang mga taong tunay na nagmamahal sa atin ay hindi kailanman tumitigil sa pagprotekta sa atin, kahit na wala na sila rito upang hawakan ang ating mga kamay. Hindi nanalo si Lolo Pabs sa pamamagitan ng galit o paghihiganti. Nanalo siya sa pamamagitan ng pasensya, paghahanda, at ang hindi natitinag na pananampalataya ng isang babae na mas nakakakilala sa kanya kaysa sa pagkakakilala niya sa sarili niya. Nakita ni Lola Celia ang bagyo na paparating taon bago ito dumating, at nagtayo siya ng isang ark na sapat na malakas upang dalhin ang kanyang asawa ng ligtas. Ganyan ang hitsura ng tunay na pag-ibig. Hindi malalaking gesture o masigasig na deklarasyon, kundi tahimik na mga sakripisyo na ginawa ng lihim, mga proteksyon na inilagay, umaasa na hindi sila kailanman kakailanganin. Para sa marami sa atin, ang panonood ng pamilya ay hindi lang tungkol sa dugo. Ito ay tungkol sa mga pinili natin, ang mga taong tinatayuan natin, at ang mga hangganan na itinakda natin upang protektahan ang pinakamahalaga. Hinihiling sa atin ang kuwento ni Lolo Pabs na isaalang-alang ang sarili nating buhay, ang sarili nating pamilya, ang sarili nating mga kahinaan. Naranasan mo na bang maliitin dahil sa iyong edad?
Kailangan mo na bang protektahan ang sarili mo mula sa mga taong dapat ay nagmamahal sa iyo? Natuklasan mo na ba na may nakikipaglaban para sa iyo sa lahat ng oras, kahit na hindi mo alam? Gusto naming marinig ang iyong mga iniisip. Ibahagi ang iyong mga karanasan sa mga komento sa ibaba. Ang iyong kuwento ay maaaring ang makakatulong sa ibang tao na makahanap ng lakas ng loob na tumayo sa kanilang kinatatayuan. Kung ginalaw ka ng kuwentong ito, mag-subscribe para sa higit pang mga kuwento ng katarungan ng pamilya at ang tahimik na kapangyarihan ng mga tumatangging masira. At tandaan, kung minsan ang pinakadakilang lakas ay hindi ang pakikipaglaban. Ito ay ang pag-alam ng eksakto kung kailan at paano hayaan ang katotohanan na magsalita para sa sarili nito.